David Chen, ang lalaking walang katulad. Kabanata 1341. Dahil pinatay ni David si Fei Qingping, ang master ng Sacred Beast Palace, ang Sacred Beast Palace ay nahulog ng direkta mula sa lugar ng Southern Greatest Sect patungo sa altar. Kinuha ni Xiaoda ang Holy Beast Palace, ngunit ang pagpapanumbalik ng lakas ng Holy Beast Palace ay magtatagal ng mahabang panahon sa maikling panahon. Sa araw na ito, pinangangasiwaan ni Xiaoda ang mga gawain ng Sacred Beast Palace, at ang disipulo ng Sacred Beast Palace ay nagmamadaling mag-ulat. Palace Master, hinihiling ni Zhou Tiancheng ng Zhou family ng Wancheng na makita ka. Sabi ng mga alagad. Zhou Tiancheng. Ano ang ginagawa niya sa ating Saint Beast Palace? Laking gulat ni Xiaoda. Pagkatapos ng lahat, ang Sacred Beast Palace ay walang koneksyon sa pamilya Zhou, at tinawag ng pamilya Zhou ang sarili bilang ang pinakamalaking mayamang pamilya sa Timog. Ang biglaang pagdalaw ng pamilya Zhou ngayon ay laging nagpapasama sa puso ni Xiaoda. Palace Master, ano ang dapat nating gawin? Nang makita si Xiaoda na nakasimangot at hindi nagsasalita, nagtanong ang disipulo. Pumasok ka, sabi ni Xiaoda. Si Xiaoda ay kinuha pa lamang ang Holy Beast Palace, at marami sa mga dating disipulo ang nakakalat, at ngayon ang Holy Beast Palace ay matagal nang nawala ang dating kapangyarihan nito. Kaya't nagpa siya siyang huwag sakta ng pamilya Zhou, kung hindi ay walang lugar ang Sacred Beast Palace dito. Di nagtagal, tinawag ang isang medyo may edad na lalaki na may dalawang tagasunod sa likuran niya. Nang makita ito, nagmamadaling tumayo si Xiaoda para batiin siya. Bakit may oras ka pang pumunta sa palasyo ng Holy Beast sa Martes? Tanong ni Xiaoda nang napakakumbaba. Palace Master Xiao, kinuha mo ang Sacred Beast Palace, at dapat na dumating ang aming pamilya Zhou upang batiin ka, ngunit sobrang abala ako kanina, kaya naglaan lang ako ng oras. Bahagyang ngumiti si Zhou Tiancheng. Maligayang pagdating Martes, umupo ka na. Nagmamadaling pinaupo ni Xiaoda si Zhou Tiancheng at pagkatapos ay inutusan ng isang tao na magbuhos ng tsaa para kay Zhou Tiancheng. Matapos mag-chat ng ilang sandali, dumiretso si Zhou Tiancheng sa punto. Palace Master Xiao, narinig ko na ang Sacred Beast Palace at ang Red Lotus Palace ay bumuo ng isang alyansa. Nang marinig ito, muling tumango si Xiaoda. Oo, bumuo kami ng alyansa. Masarap mag-alyansa, masarap mag-alyansa. Bahagyang ngumiti si Zhou Tiancheng, lagi kong hinahangaan ang Palace Master G ng Red Lotus Palace, ngunit hindi ako nagkaroon ng pagkakataong makilala siya. Nandito ako ngayon dahil gusto kong ipakilala si Palace Master Xiao. Siyempre hindi ko hahayaang magtrabaho si Palace Master Xiao nang walang kabuluhan. Hanggat maaari mong tulay ang agwat sa pagitan ko at ni Palace Master G, ang aking pamilyang Zhou ay handang mag-alok ng 100 uniforming pills. Nang matapos magsalita si Zhou Tiancheng, tumingin siya ng diretso kay Xiaoda. At agad na lumiwanag ang mga mata ni Xiaoda matapos marinig ang 100 collection pill, ngunit alam din niya kung ano ang layunin ni Zhou Tiancheng na makita si Ji Razo ngayong linggo. Sa linggong ito, si Zhou Tiancheng ay isang kilalang malaking pervert sa buong Wancheng at maging sa buong Southwest. Ngayon si Zhou Tiancheng ay may higit sa 100 asawa at hindi pa rin siya nasisiyahan. Kung ipinakilala niya ngayon si Ji Razo kay Zhou Tiancheng, ito ay parang pagtulak kay Ji Razo sa bibig ng lobo. Ngunit sa harap ng daan-daang uniforming tableta, natukso rin si Xiaoda, kaya nag-alinlangan siya. Palace Master Xiao, alam ko kung ano ang pinag-aalangan mo. Natatakot ka ba kay David? Pero sabihin ko sa iyo, patay na si David, at pinatay siya ng Zhou Alliance Master ng Kyoto Martial Arts Association. Ang tanging pagpipilian mo ngayon ay ang makipagtulungan sa akin. Dapat mong maunawaan na sa kasalukuyang lakas ng Holy Beast Palace, magiging madali para sa aming pamilya Zhou na sirain ka. Tila naisip na ni Zhou Tiancheng ang lahat bago pumunta rito. Kabanata 1342. Ang mga bagay tulad ng pagpatay ni David kay Fei Qingping ay malaking bagay sa pananghalian na ito at hindi may tatago sa iba. Nagtanong si Zhou Tiancheng, at alam niya ito sa labas. Master Tuesday? Siyempre masaya akong maglingkod kay Master Tuesday, pero alam mo, Master Tuesday, si Ji Razo ay parang Jade, at talagang hindi sumusuko. Natatakot ako kung ganoon. Natakot si Xiaoda na ang mga kilos ni Ji Razo ay masyadong sukdulan. Palace Master Xiao, ang kailangan mo lang gawin ay linlangin ang Ji Razo na iyon sa iyong Sacred Beast Palace, at ako na ang bahala sa iba. Mahinang sabi ni Zhou Tiancheng.
Tiningnan ni Xiaoda si Zhou Tiancheng ng ganoon at alam niyang hindi siya susuko hanggat hindi niya nakakamit ang kanyang layunin, kaya't nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sinabing, "Okay, tatawagan ko itong Lord Tuesday ni Jirazo." Hahaha, alam talaga ni Palace Master Xiao ang kasalukuyang mga pangyayari, kaya matyaga akong maghihintay dito. Tumawa ng malakas si Zhou Tiancheng. Palasyo ng Red Lotus. Si Jirazo at Xiaomin ay hindi nag-iisip tungkol sa tsaa at kanin sa loob ng maraming araw. Sister, pinatay ba ng Martial Arts Alliance si Kuya Chen kahit kailan hindi ako makapaniwala na maglalabas ng fake news ang Martial Arts Alliance. Hindi makapaniwala si Xiaomi na namatay si David ng ganito. Hindi nagsalita si Jirazo dahil alam niya na ang Kyoto Martial Arts Association ay karaniwang hindi naglalathala ng fake news. Ngunit isang bagay, si Jirazo ay hindi masyadong naniniwala na si David ay madaling mamatay. Naaalala pa rin ni Jirazo ang gabing iyon, ang gabing inakala niyang namatay si David. Ang pangitain ni David tungkol sa langit at lupa habang siya ay lumalabas ay nagpapatunay na si David ay pangunahing naiiba sa mga ordinaryong mandirigma. Baka sa pagkakataong ito ay namatay si David at muli siyang mabubuhay tulad noong nakaraan. Palace Master, isang tao mula sa St. Beast Palace ang narito. Sa sandaling ito, sinabi ng disipulo ng Red Lotus Palace kay Jirazo. Sa sandaling marinig ni Jirazo na ito ay ang St. Beast Palace, si Jirazo ay nagmamadaling inayos ang kanyang damdamin at pagkatapos ay sinabi, papasukin ang mga tao ng St. Beast Palace. Mula nang magkaroon ng alyansa ang Holy Beast Palace at ang Red Lotus Palace, si Jirazo at ang Holy Beast Palace ay madalas na naglilibot. Hindi nagtagal, pumasok ang mga tao mula sa Sacred Beast Palace at pagkatapos ay sinabi kay Jirazo, G Palace Master, gusto ng ating Palace Master na imbitahan si G Palace Master sa ating Sacred Beast Palace, na nagsasabing may mahalagang pag-usapan. Nang marinig ito, tumango si Jirazo at sinabing, okay, naiintindihan ko, ipaalam sa iyong Panginoon ng palasyo, darating ako kaagad. Nang umalis ang mga tao mula sa St. Beast Palace, nagsimula na ring maghanda si Jirazo para pumunta sa St. Beast Palace. Ate, sasama din ako sayo. Sabi ni Xiaomin kay Jirazo. Stay home? Remember to take care of the back mountain cave, walang makapasok. Tumingin si Jirazo sa direksyon ng kabisera at pagkatapos ay nagpatuloy, palagi kong iniisip na si Mr. Chen ay. Ate, nararamdaman mo rin ba na hindi patay si Kuya Chen? Nang makitang sinabi ito ni Jirazo, masayang tanong ni Xiaomin. Walang sinabi si Jirazo, patay man o hindi si David, lagi siyang mabubuhay sa puso ni Jirazo. Alam ni Jirazo na simula ngayon, wala nang lalaking mambo-bully sa kanya. Nagmamadaling pumunta si Jirazo sa Sacred Beast Palace, at sa sandaling ito, kinuha ni Zhou Tiancheng ang isang maliit na bote ng baso mula sa kanyang mga kamay, tumulo ng ilang patak ng likido dito, at marahang hinalo ito ng ilang beses sa tasa ng tsaa. Tumingin si Xiaoda at walang sinabi. Dati, nakita niya si Fei Qingping na gumagawa ng lahat ng uri ng kasamaan, at siya ay naiinis at sumalungat sa kanyang puso, kaya noong nakipag-away si Fei Qingping kay David, binaril at pinatay niya si Fei Qingping at naging pinuno ng palasyo ng Holy Beast Palace. Ngunit ngayon ang Dragon Slayer ay sa wakas ay naging isang dragon, at siya mismo ay naging isang tao tulad ni Fei Qingping, ngunit hindi ito posible, ang kanyang posisyon ay iba, kaya ang kanyang perception ay iba rin. Palace Master Xiao, see you in a while. Hanggat iniinom ni Jirazo ang tasa ng tsaa na ito, masunurin siyang susunod. Sinabi ni Zhou Tiancheng kay Xiaoda. Kabanata 1343. Master Tuesday, huwag kang mag-alala, alam ko na ang gagawin, pero ang uniforming tableta na ipinangako ni Master Tuesday. Palace Master Xiao, huwag mag-alala, kailan ba hindi mabibilang ang mga bagay na ipinangako ko kay Zhou Tiancheng. Ang 100 collecting pills lang ay wala sa aking Zhou family. Bago pa matapos magsalita si Xiaoda, tinapik ni Zhou Tiancheng ang kanyang dibdib at tiniyak. Ngumiti si Xiaoda ng may kasiyahan, pagkatapos ay hinintay ni Jingjing na dumating si Jirazo. Hindi nagtagal, sumugod si Jirazo sa St. Beast Palace kasama ang dalawang disipulo. Dahil nakipag-alyansa siya sa St. Beast Palace at si Jirazo ay bumisita sa St. Beast Palace ng higit sa isang beses, si Jirazo ay hindi nagdala ng maraming tao sa pagkakataong ito. Nang makitang dumating na si Jirazo, dinala ni Zhou Tiancheng ang mga tao para magtago sa likod ng bulwagan at tumingin kay Jirazo sa may bungad. Palace Master G, ikinalulungkot ko talaga na pinaalis kita ng personal.
Nang makita si Jirazo, nagmamadali at magalang na sinabi ni Xiaoda. Napakagalang ni Palace Master Xiao. Mahalaga bang magpadala ng taong tumawag sa akin ng ganoon kabilis? Tanong ni Jirazo kay Xiaoda. Palace G, maupo ka muna, mag-usap tayo sa inuman, espesyal akong gumawa ng masarap na tsaa. Umupo si Xiaoda sa isang nakakaanyaya na posisyon. Umupo si Jirazo sa upuan ng walang anumang pag-iingat, ngunit hindi uminom ng tsaa, ngunit muling nagtanong, Palace Master Xiao, dapat mong pag-usapan muna kung ano ang mahalaga. Nagmamadali si Jirazo at gustong malaman kung bakit nagmamadaling hanapin siya ni Xiaoda. Palace G, kilala mo ba si Zhou Tiancheng mula sa pamilya Zhou sa Wancheng? Tanong ni Xiaoda kay Jirazo. Tumango si Jirazo, alam ko, hindi ba iyon ang malaking pervert? Mayroong higit sa 100 mga asawa na sikat sa lugar na ito, ano ang mali? Nahanap ako ni Zhou Tiancheng ng pamilya Zhou at gusto niyang ipakilala ko sa kanya si Palace Master G. Parang gusto niya si Palace Master G, pero magkakampi tayong dalawa, paano ko gagawin iyon, kaya tinanggihan ko siya. Pero alam mo rin ang kasalukuyang lakas ng pamilya Zhou. Kung gusto ng pamilya Zhou na harapin ang Holy Beast Palace ko, matatalo lang tayo, kaya sa tingin ko. Bago pa matapos magsalita si Xiaoda, sinabi ni Jirazo na may pasasalamat na ekspresyon, Palace Master Xiao, huwag mo nang pag-usapan iyon, dahil magkaalyado ang dalawang pamilya natin, magkasama tayong nabubuhay at namamatay. Kung ang pamilya Zhou ay maglakas loob na salakayin ang sagradong hayop. Palasyo, mapupula ako, tiyak na ipapadala ang Lotus Palace. Kahit na mamatay ang isda at masira ang lambat, hinding-hindi ko hahayaang harapin ng Sacred Beast Palace ang pamilya Zhou ng mag-isa. Si Jirazo ay lubos na nagpapasalamat at lumipat sa Xiaoda sa oras na ito. Kung maaaring insultuhan ni Xiaoda ang pamilya Zhou sa ngalan niya, ang kanyang Red Lotus Palace ay hindi maaaring walang magawang panoorin ang magulong Saint Beast Palace. Okay, sa mga salita ni Palace Master G, nakakasigurado ako. Mukhang masaya si Xiaoda at pagkatapos ay itinaas ang tasa ng tsaa, Palace G, sabay tayong iinom ng tsaa sa halip na alak para ipahayag ang ating sama-samang determinasyon. Hindi siya pinagdudahan ni Jirazo, kumuha ng isang tasa ng tsaa at ininom ito kasama ni Xiaoda. Si Zhou Tiancheng, na sumilip mula sa likuran, ay nakita si Jirazo na umiinom ng tsaa, at isang matamis na ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Habang umiinom si Jirazo ng tsaa, wala siyang naramdamang kakaiba at nakikipag-chat pa rin kay Xiaoda. Ngunit nang lumabas si Zhou Tiancheng mula sa likuran, agad na natigilan si Jirazo. Hahaha, ang ganda daw ng Palace Master G na parang Diyosa. Kapag nakikita kita ngayon, mas maraming beses siyang mas maganda kaysa Diyosa. Kung maaari kang matulog kasama ang Palace Master G, ito ay nagkakahalaga ng kamatayan para sa romantikong mamatay bilang multo sa ilalim ng mga pianis. Tumingin si Zhou Tiancheng kay Jirazo ng palihim at dahan-daang lumapit kay Jirazo. Sumimangot si Jirazo, Palace Master Xiao, ano ang nangyayari? Jirazo? Taga Lord Tuesday ka pa, wala akong choice. Hinikayat ni Xiaoda si Jirazo. Nang marinig ito ni Jirazo, agad niyang naintindihan, namula ang mukha, tumitig ang mga mata kay Xiaoda, gustong kainin siya. Kabanata 1344. Xiaoda, ikaw. Masyadong walang hiya. Galit na bumangon si Jirazo at gustong hampasin ng palad si Xiaoda. Pero pagkatayo ko, nalaman kong wala na akong lakas sa buong katawan ko at hindi ko na mapataas ang lakas sa katawan ko. Sa pagkakataong ito, mas matindi ang mood ni Jirazo, at nanginginig ang buong katawan niya. Palace G, itigil mo na ang pagtatangkang lumaban, maging masunurin ka at pakikitunguhan kita ng maayos. Ngumisi ng masama si Zhou Tiancheng at inabot niya ang mukha ni Jirazo. Palace Master, bilasan mo. Sa sandaling ito, ang dalawang disipulo ng Red Lotus Palace na nakatayo sa likod ni Jirazo ay biglang nagsaksak ng kanilang mga espada kay Zhou Tiancheng. Sabay na sinalakay ng dalawa si Zhou Tiancheng, isa sa kaliwa at isa sa kanan. Nang makita ito, malamig na bumantong hininga si Zhou Tiancheng at direktang inabot ang mga espada sa mga kamay ng dalawang disipulo ng Red Lotus Palace, at pagkatapos ay pinilipit sila ng husto. Tumalon. Parehong naputol ang mga espada, at ang kalahati ng mga espada ay nanatili sa mga kamay ni Zhou Tiancheng. Pagkatapos ay ikinaway ni Zhou Tiancheng ang kanyang kamay at isang malamig na liwanag ang dumaan.
Agad na lumitaw ang isang mantsa ng dugo sa leeg ng dalawang disipulo ng Red Lotus Palace, at pagkatapos ay lumaki ang mantsa ng dugo at bumulwak ang dugo isa. Tiningnan ni Jirazo ang dalawang kalunos-lunos na namatay na mga disipulo at nanlaki ang kanyang mga mata. Kahit na nawalan siya ng lakas, si Jirazo ay bumangga kay Zhou Tiancheng. Inabot ni Zhou Tiancheng at hinawakan ito, direktang hinawakan ang palso ni Jirazo at kinokontrol si Jirazo. Hey, bitawan mo ako? Pwede mo akong patayin kung may kakayahan ka. Malakas na nagmura si Jirazo. Ngunit walang pakialam si Zhou Tiancheng, habang pinagalitan siya ni Jirazo, mas masaya siya. Palace Master Xiao, maganda ang ginawa mo. Pagbalik ko, may dadalhin ako sa iyo ng collecting pills. Sinabi ni Zhou Tiancheng kay Xiao Da. Magalang si Master Tuesday, tapos mas gumagalang ako kaysa sa pagsunod sa buhay ko. Magpapadala ba ako ng isang tao upang kunin ang kampyon sa Martes? Pambobolang sabi ni Xiao Da. Hindi, maaari tayong bumalik sa ating sarili. Pagkatapos magsalita ni Zhou Tiancheng, binuhat niya si Jirazo at naglakad palabas. Nahirapan si Jirazo, Balimatard, bitawan mo ako. Ngunit gaano man kahirap lumaban si Jirazo, hindi niya matakasan si Zhou Tiancheng, at sa wakas ay hinawakan niya ang balikat ni Zhou Tiancheng. Ano? Napasigaw si Zhou Tiancheng sa sakit, at pagkatapos ay tumama ang kutsilyo sa leeg ni Jirazo. Si Jirazo ay nakoma sa isang iglap, habang si Zhou Tiancheng ay napagalitan. Ang batang babae na ito ay medyo malakas, gusto ko ito. Palasyo ng Red Lotus. Pinangunahan ni Xiaomin ang mga tao na bantayan ang likod na bundok, at ang kuweba ay hindi kalayuan, kung saan hindi pinapasok ni Xiaomin ang sinuman sa kuweba. Ngunit malapit sa kanila, dahan-dahang lumitaw ang isang itim na anino. Matapos tingnan si Xiaomin at ang iba pa ay mabilis itong tumalon sa tuktok ng likod ng bundok at mabilis na pumasok sa kuweba. Mabilis at magaan ang mga galaw ng anino, at hindi ito gumawa ng anumang tunog, kaya hindi ito alam ni Xiaomi at ng iba pa. Unti-unting dumilim, at tiningnan ni Xiaomin ang oras, bakit hindi pa bumabalik ang kapatid ko? Hindi naman magiging problema yun, di ba? Si Xiaomin ay palaging hindi mapalagay, at ang kanyang mga talukap ay palaging kumikislap. Kaya't nakarating siya sa gate ng palasyo at sabik na naghihintay sa pagbabalik ni Jirazo. Nang makitang sumikat na ang mga bituin sa langit at oras na para sa hapunan, ngunit wala man lang narinig si Jirazo mula sa kanya, kaya nag-alala si Xiaomin. Dahil hindi pa nakalabas si Jirazo ng ganito kagabi, at ngayon ay matagal na siyang nasa labas at hindi na siya bumalik, maaaring ma-accident. Kung tutuusin, maraming sekta na pamilya dito ang may iniisip tungkol sa Red Lotus Palace, at lalo silang hinahangad dahil sa kagandahan ni Jirazo. Nang makita ito, maaari lamang tawagan ni Xiaomi ang mga tao at planong pumunta sa Sacred Beast Palace para hanapin si Jirazo. Anong nangyari? Ngunit habang inaakay ni Xiaomi ng isang tao palabas ng Red Lotus Palace, may nakita siyang dahan-daang naglalakad patungo sa kanila. Bahagyang kumunat ang noo ni Xiaomin at sinabihan siyang maghanda. Kabanata 1345. Ngunit habang papalapit ang figure, saglit na natigilan si Xiaomin nang may patay na si David sa kanyang harapan. Na-curious din si David na makita ang pagmamadali ni Xiaomin sa gabi. Xiaomin, ano ang ginagawa mo sa mga tao sa gabi? Tanong ni David kay Xiaomin. Ngunit hindi sumagot si Xiaomin, sa halip ay nanlaki ang mga mata at tinitigan si David, dahilan para mapatingin si David sa kanya. Xiaomi, kay Xiaomi. Dalawang ulit na sumigaw si David. Kuya David. Biglang tumili si Xiaomin at saka sumugod sa mga bisig ni David, umiiyak ng malakas. Ang biglaang pagkilos na ito ni Xiaomin ay nalito kay David. Itinaas ni David ang kanyang kamay at hinayaan si Xiaomin na umiyak ng mapait. Maya-maya, tumigil na sa pag-iyak si Xiaomin. Xiaomi, anong nangyari? Tanong ni David nang makitang hindi na umiiyak si Xiaomin. Kuya David, alam kong hindi ka patay, alam kong hindi ka mamamatay. Pinunasan ni Xiaomin ang mga luha niya at ngumisi. Sinong nagsabing patay na ako? Mukhang natigilan si David dahil hindi niya alam na inilabas ni Zhu Jishan ang balita ng kanyang pagkamatay sa Martial Arts Alliance. Yung Martial Arts Federation sa Kyoto, nakalagay sa Martial Arts Forum na pinatay ka ng pinuno ng Martial Arts Federation. Ipinaliwanag ni Xiaomi. Bahagyang kumunat ang noo ni David nang marinig iyon. Hindi niya inaasahan na si Zhu Jishan, bilang pinuno ng Kyoto Martial Arts Association, ay bully ang maliliit na bata, magpapakamatay, at ipangaral ang kanyang mukha sa Martial Arts Forum. Ngunit ito ay mabuti.
Iniisip nilang lahat na sa pagkamatay ni David, maaari siyang magsanay ng may kapayapaan ng isip at walang gumagambala sa kanya. Paano ako mapapatay ng ganun kadali, naniniwala ka ba sa sinasabi nila? Bahagyang ngumiti si David at marahang hinaplos ang buhok ni Xiaomin. Siyempre hindi ako naniniwala, pati ang kapatid ko. Sinabi rin niya sa akin na tingnan kung mabuti ang Hosan Cave at sinabing siguradong babalik ka. Nagmamadaling umiling si Xiaomin. So late ka na, saan ka dadalhin? Tanong ni David. Pumunta ako sa kapatid ko. Pumunta siya sa Holy Beast Palace at hindi pa bumabalik. Medyo nag-aalala ako sa kanya. Nang magsalita si Xiaomin tungkol kay Jirazo, puno ng pag-aalala ang mukha nito. Pumunta sa Holy Beast Palace. Kumunat ang noo ni David at pagkatapos ay sinabi, ibalik mo ang isang tao, pupunta ako sa Holy Beast Palace para tingnan kung nandoon ang kapatid mo. Kung gayon sasama ako sa iyo. Sabi ni Xiaomin. Hindi, kung bumalik ka agad ang ate mo at hindi mo nakita, dapat ay balisa ka. Hinihintay mo ang ate mo sa bahay. Pupunta ako sa palasyo ng banal na hayop para makita. Nang matapos magsalita si David, tumalikod siya at naglakad patungo sa palasyo ng banal na hayop. Sa sandaling ito sa Holy Beast Palace, si Xiaoda ay kontentong nakaupo sa upuan ng Panginoon ng palasyo. Ngayon ang lakas ng palasyo ng banal na hayop ay nabawasan ng malaki. Kung mayroong daan-daang pinag-isang tableta mula sa pamilya Zhou, mapapalaki nito ang lakas ng Holy Beast Palace. Para kay Jirazo, walang oras si Xiaoda para mag-alala tungkol dito. Anyway, ngayong patay na si David, walang kabuluhan na makipag-alyansa sa Red Lotus Palace. Habang lumalakas ang lakas ng Saint Beast Palace, direktang pupunta si Xiaoda para isama ang Red Lotus Palace. Nang may naisip si Xiaoda na maganda, biglang tumakbo ang isang disipulo ng Sacred Beast Palace. May isang tao sa labas ng Panginoon ng palasyo na humihiling na makita ka. Sabi ng alagad ng Saint Beast Palace. Sa gabi, sino ang nakakakita sa akin? Naghihinalang tanong ni Xiaoda. Si David daw siya. Sabi ng alagad. Nang marinig ang mga salita ni David, agad na bumagsak ang katawan ni Xiaoda mula sa kanyang upuan, nanlaki ang kanyang mga mata sa takot, ano ang sinabi mo? Nakikita mo ba ng malinaw? Sinabi niya na ang pangalan niya ay David, hindi ko pa nakikita iyon dati. Walang magawa ang sinabi ng alagad, hindi pa niya nakita si David, at bagamat malinaw niyang nakita ito, hindi niya alam kung totoo ito. Bahagyang nanginig ang katawan ni Xiaoda at tumibok ang kanyang puso. Tila, ang Martial Arts Alliance ay naglabas ng isang anunsyo na si Zhu Jishan ang pumatay kay David, kaya bakit siya biglang lumitaw dito? Kabanata 1346. Imposible, dapat peke yan. Sabi ni Xiaoda, tumayo at naglakad palabas, ngunit hindi siya nang ahas na magpakita ng diretsyo. Kailangan niyang makitang malinaw kung si David ba ang una, at kung si David iyon, kailangan niyang mag-isip ng mga countermeasures. Pagdating niya sa pintuan, palihim na tumingin si Xiaoda sa labas ng gate ng palasyo, habang nakatayo si David sa pintuan, bahagyang nakasimangot. Paano nalaman nitong Xiaoda na nandito, bakit ang daming tinte? Nakita ni David ang anunsyo ng matagal at hindi pinapasok, at ang kanyang puso ay biglang nagalit. Isang sinag ng kamalayan ang kumalat, at nakita ni David si Xiaoda na sumilip. Ang pagtuklas na ito ay naging sanhi ng pagkalito sa ulo ni David. Hindi niya namalaya na alam ni Xiaoda na nandito siya. Bakit palihim niyang pinagmamasdan ang sarili at hindi pinapasok? May ginawa bang masama ang batang ito? At nang makumpirma ni Xiaoda na si David ang pinto, nang hina ang kanyang mga paa at puno ng malamig na pawis ang kanyang noo. Guro ng palasyo. Nang makitang ganoon si Xiaoda, ang disipulo ay umiyak ng mahina. Pumunta ka at yayain mo si Mr. Che, huwag mong sabihing alam kung nandito na siya. Paliwanag ni Xiaoda sa disipulo. Tumango ang disipulo at umalis, habang si Xiaoda ay mabilis na bumalik sa bulwagan at pagkatapos ay huminga ng malalim. Nang maramdamang malapit na matapos ang oras, tumayo si Xiaoda at mabilis na naglakad palabas, at sa puntong ito, nagkataong pumasok din si David sa bulwagan. Mr. Chen, pupunta ako sa iyo, ngunit hindi ko inaasahan na papasok ka. Magalang na sinundan ni Xiaoda si David at sinabing, maupo ka. Si Xiaoda ay nagbuhos ng tsaa para kay David mismo, alam na nakita niya ng kanyang sariling mga mata ang lakas ni David. Malamig na tiningnan ni David si Xiaoda, nang hindi kumukurap, nakita niyang nanginginig ang puso ni Xiaoda at bumuhos ang malamig na pawis sa kanyang noo. Mr. Chen, may mali ba sa biglaang pagdalaw mo sa gabi?
Gulat na tanong ni Xiaoda kay David. Palace Master Xiao, pumunta ba si Miss G sa iyo ngayon? Tanong ni David kay Xiaoda. Oo, may pag-uusapan ako kay Palace Master G, pero bago magdilim, nakaalis na si Palace Master G, anong problema? Hindi ba siya bumalik? Nagkunwaring nagulat si Xiaoda at nagtanong. Tumanggaw si David, talagang hindi na siya bumalik. Hindi ko alam kung mayroon kang mahalagang bagay na dapat pag-usapan kay Miss G. Oh, okay lang. Joe Family Tuesday sa Wancheng. Lumapit sa akin si Joe Tiancheng at gusto kong ipakilala siya kay Palace Master G, pero tumanggi ako. Natatakot ako na ang pamilya Joe ay magdudulot sa akin ng kaguluhan, kaya aanyayahan ko si Palace Master G na talakayin ito ng sama-sama. Kung ang pamilya Joe ay naghahanap ng gulo, paano ito haharapin? Sinubukan ni Xiaoda ang kanyang makakaya na pakalmayan ang sarili at pagkatapos ay sumunod kay David upang magpaliwanag. Ang pamilya Joe. Kumunat ang noo ni David, hindi niya alam kung ano ang pamilya Joe sa Wancheng. Gayunpaman, napakaraming pamilya ng sekta sa Timog Kanlurang rehiyon na ito ay normal na hindi alam ni David. Ang pamilyang Joe na ito ay itinuturing na pinakamalaking mayamang pamilya sa Wancheng. Dati, ang pamilya Joe at ang ating St. Beast Palace ay hindi nabasag ang tubig ng balon, ngunit ngayon ang lakas ng St. Beast Palace ay lubhang hamina, kaya hindi natuloy si Xiaoda, pero naintindihan din ni David. Kung hindi sapat ang iyong lakas, natural na mabubuli ka ng iba. Napaka-realistic ng mundo ng martial arts, magsalita ka. Maaaring si Miss G ay kinuha ng pamilya Joe. Tumingin si David kay Xiaoda at nagtanong. Ito. Hindi ko alam. Umiling si Xiaoda. Saglit na tinitigan ni David si Xiaoda at nakitang kinakabahan si Xiaoda. Gayunpaman, mabilis na binawi ni David ang kanyang tingin at sinabi kay Xiaoda, Palace Master Xiao, kung alam mo ang kinaroroonan ni Miss G, mangyaring ipaalam sa akin. Huwag kang mag-alala, Mr. Chen. Kapag nalaman ko, ipapaalam ko talaga kay Mr. Chen. Tumanggaw si Xiaoda. Kabanata 1347. Si David ay umalis sa Sacred Beast Palace, habang si Xiaoda ay hindi mapakali, sa wakas ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin, tumayo at umalis sa Sacred Beast Palace, patungo sa Wancheng sa paanan ng bundok. Balak niyang hanapin si Joe Tiancheng. Dahil hindi pa patay si David, magiging malaking bagay ang bagay na ito. Hindi kaya ng kanilang St. Beast Palace si David ngayon, gusto niyang makita kung ano ang ginagawa ni Joe Tiancheng. Nang umalis si Xiaoda sa Sacred Beast Palace at patungo sa Wancheng, isang figure ang lumitaw mula sa kadiliman, at ang figurang ito ay si David. Sa katunayan, hindi umalis si David, ngunit hinintay si Xiaoda. Nang makitang nagmamadaling bumalik si Xiaodan, bahagyang nanliit ang mga mata ni David, ito ay kasing ganda ng inaasahan ko. Sinundan ni David ng mabilis na hakbang, ngunit hindi napansin ni Xiaoda. Ang Wancheng Zhou family. Hindi banggitin kung gaano kasabik si Joe Tiancheng, si G. Rozo ay nakahiga sa kama sa sandaling ito, ang kanyang buong katawan ay natatakpan ng mahika, at hindi siya makagalaw. Pagkatapos maligo, sinabi ni Joe Tiancheng sa kanyang mga katulong, magpapahinga na ako, walang makakaistorbo sa akin, huwag mo akong istorbohin o i-spoil. Paulit-ulit na tumanggo ang katulong, nakikita ko, isa pang Panginoon. Pumasok si Joe Tiancheng sa silid at tumingin kay G. Rozo na nakahiga sa kama, kumikislap ang mga mata. Nang makita ni G. Rozo si Joe Tiancheng na pumasok, sumigaw siya ng malakas, Hep, dapat kang mamatay, bitawan mo ako. Habang mas pinapagalitan si G. Rozo ng ganito, mas nasasabik si Joe Tiancheng, at tumaas ang gilid ng kanyang bibig, Palas G, pinapagalitan ka, walang silbi kung puputulin mo ang iyong lalamunan ngayon. Pagkatapos sabihin ito, itinapon ni Joe Tiancheng ang kanyang ulo kay G. Rozo. At ang dalawang hilera ng matingkad na luha ni G. Rozo ay dahan-daang umagos, at ang imahe nila ni David ay sumilay sa kanyang isipan. Ngunit nang magsisimula na si Joe Tiancheng, may kumatok sa pinto. Agad na nagalit si Joe Tiancheng. Who the hell is that? Di ba sabi ko wag mo akong guluhin? Gusto mo bang mamatay? Galit na nagmura si Joe Tiancheng. Ang isa pang master, ang Palace Master Xiao ng St. Beast Palace ay narito at nagsabing mayroong isang agarang bagay. Sabi ng katulong sa labas ng pinto sa nanginginig na boses. Sumimangot si Joe Tiancheng, Damn, it's so late, anong ginagawa ng lalaking ito? Second Master, walang sinabi si Palace Master Xiao, pero mukhang nagmamadali siya. Sagot ng sumunod na lalaki. Okay,
Nakuha ko. Naiinip na sabi ni Zhou Tiancheng. Pagkatapos ay tumingin siya kay G. Rozo na nakahiga sa kama na may pag-aatubili na ekspresyon, Palas Master G, hintayin mo ako, babalik ako. Lumabas si Zhou Tiancheng sa silid, pagkatapos ay pumunta sa bulwagan at nakita si Xiao Da na nakaupo sa bulwagan, kaya't sinabi niya ng may pangit na mukha, Palas Master Xiao, pumunta ka dito sa gabi para istorbohin ang pahinga ko, anong problema? Galit na galit si Zhou Tiancheng kay Xiao Da dahil sa pang-iistorbo sa kanya. Master Tuesday, so, na si David ay hindi patay, hindi siya patay. Panik na sabi ni Xiao Da kay Zhou Tiancheng. Kung hindi ka mamamatay, hindi ka mamamatay. Ano ang negosyo ko? Pumunta ka ba dito ng gabi para sabihin ito sa akin? May sakit ka ba? Tinitigan ni Zhou Tiancheng si Xiao Da at sinabing. Master Tuesday na si David ay may magandang relasyon sa Red Lotus Palace. Natatakot ako, natatakot ako. Natatakot ka na baka abalahin ako ni David, hindi ba? Bago matapos magsalita si Xiao Da, diretsyong sumagot si Zhou Tiancheng. Oo, oo. Natakot ako na alam ni David na kasama mo si G. Rozo, at dumating siya para guluhin ka. Mabilis na tumango si Xiao Da. Humph! Malamig na bamantong hininga si Zhou Tiancheng, pagkatapos ay pumunta si David sa tahanan ni Zhou upang humingi ng gulo, at hindi ko siya pakakawalan. Ano ang napakaganda tungkol dito, sa tingin mo ba ay ang aking pamilya Zhou ay maaaring dumating ng basta-basta? Bumalik ka dali, huwag mong ipagpaliban ang negosyo ko dito, nakakadismaya talaga. Hindi nasisiyahan si Zhou Tiancheng at gustong itaboy si Xiao Da, ngunit nagmamadali siyang tumalikod para bumalik sa silid. Nang makita ito, napabuntong hininga na lamang si Xiao Da, ngunit nang tumalikod na si Xiao Da at aalis na sana, bigla siyang natigilan. Kabanata 1348. Shen, David. Hindi alam ni Xiao Da kung kailan, nasa likod na niya si David. At nang marinig ni Zhou Tiancheng ang mga salita ni David, dali-dali siyang lumingon at natagpuan si David na nakatayo sa pasukan ng bulwagan, ang kanyang mukha ay kasing lamig ng yelo. Xiao Da, ang galing mo talaga. Bahagyang naningkit ang mga mata ni David, at malamig siyang tumingin kay Xiao Da, na salitang naglalaman ng walang katapusang pagpatay. Si Xiao Da ay tumingin kay David ng ganoon, nanginginig sa takot at paulit-ulit na umatras. Shen! Mr. Chen, makinig ka sa paliwanag ko. Nanginginig si Xiao Da at gustong magpaliwanag kay David. Bakit hindi mo ipaliwanag kung nandito si Miss G? Ipaubaya mo siya sa akin. Malamig na sabi ni David. Paulit-ulit na umatras si Xiao Da at sa wakas ay tumingin kay Zhou Tiancheng. Si Xiao Da ay hindi maaaring maging master muli, kaya maaari lamang niyang hayaan si Zhou Tiancheng na maging master. Boy, ikaw ba ang David na hinahabol ng Kyoto Martial Arts Alliance? Tumingin si Zhou Tiancheng kay David at nagpatuloy, kung gayon si G. Rozo ay nasa aking kama, ngayon siya ay aking tao, gusto kong alisin ito, ngunit walang paraan. Nang marinig ni David na si G. Rozo ay pinalitan ni Zhou Tiancheng, agad na tumaas ang kanyang aura at ang temperatura sa buong bulwagan ay biglang bumaba ng husto. Ang walang katapusang nakakatakot na layunin ng pagpatay ay nagsimulang kumalat ng baliw. Kung ililipat mo talaga si Miss G, hahayaan ko ang buong pamilya mong Zhou na mailibing kasama mo. Nagnganga si David ng kanyang mga ngipin, at ang kanyang malalalim na mga mata ay napuno ng panginginig. Ililibing ba tayo kasama ang buong pamilya Zhou? Anong biro? Kumaibot ang sulok ng bibig ni Zhou Tiancheng, at pagkatapos ay dalawang lalaking nakasuot ng matitipunong damit ang nagmamadaling lumabas sa likod na bulwagan. Nang makita ni Zhou Tiancheng ang dalawang taong ito, bumilis ang kanyang bilis. Zhou Feng, Zhou Yu, sumunod kayong dalawa sa akin para patayin ang ignorante na batang ito. Sabi ni Zhou Tiancheng sa dalawang taong sumugod. Oo. Tumango ang dalawa. Humakbang silang tatlo sa harapan ni David at bumilis ang kanilang paghinga. Hinarap ni David ang tatlong tao sa kanyang harapan na may paghamak sa kanyang mga mata. Kahit na may ganoong lakas, naglakas loob siyang hamanin ang sarili. Nang makita ang paghamak sa mga mata ni David, nakaramdam ng hiya si Zhou Tiancheng at sumugod siya kay David. Prinsesa Boxing. Isang suntok ang ginawa ni matangkad Tiancheng sa isang iglap, at ang walang katapusang enerhiya ay parang isang cannonball na bumumbamba kay David. Ice Palm. Sa sandaling ito, bumaril din si Zhou Feng, at isang makapal na layer ng hamog na nagyelo ang namuo sa kanyang kamay, at bumigat ang malamig na hangin, at tinakpin din ng malamig na hangin si David.
Kasabay ng pagbaril ni Zhou Feng, itinaas din ito ni Zhou Yu gamit ang kanyang kabilang paa, at isang sinag ng liwanag ang lumitaw sa dulo ng kanyang daliri, na parang isang espada, na napunit ang hangin sa ilalim ng kanyang mga paa. Tahimik na nagtulungan ang tatlo at sabay na sinalakay si David mula sa iba't ibang direksyon, halos magkasabay na dumating sa harapan ni David. Nang makita ito, hindi sinasadyang nagbago ang ekspresyon ni Xiaoda. Nang makita ang mga pag-atake ng tatlong taong ito, alam niya na ang lakas ng pamilya Zhou ay hindi dapat maliitin. Ngunit sa pagkakataong ito, nakangiting tumingin si David sa tatlo, na para bang hindi pa siya handang umiwas at lumaban. Habang nagtataka si Xiaoda kung bakit hindi lumaban si David, bigla siyang nakakita ng gintong liwanag sa katawan ni David. Ang walang sira na gininto ang katawan ay nabuhay, at ang mga patong ng gintong kaliskis ay tumakip sa katawan ni David. Sa sandaling ito, si David ay parang isang mandirigma na nakasuot ng gintong baluti, walang takot na nanunood sa pag-atake ng tatlong pamilyang Zhou. Bang bang bang! Sa tatlong malayong tunog, ang tumpak na pambobomba ng tatlong tao ay tumama kay David, at ang malaking pagbabago-bago ng enerhiya ay naging pulbos ang lahat ng bagay sa bulwagan. Ngunit si David ay hindi gumanti kahit kaunti sa pagsalakay ng tatlong taong ito, normal ang kanyang ekspresyon, at hindi siya napinsala. Ito. Paano ito posible? Tumingin si Long Tiancheng kay David, ang kanyang mga mata ay puno ng takot. At ang Zhou Feng na iyon, si Zhou Yu ay nagkatinginan din, ang takot sa kanilang mga mata ay halata sa sarili. Kabanata 1349. Nakakalungkot lang na ang tatlong atake ni Zhou Tiancheng ay naharang ng harang sa harap ni David. Maliban sa malakas na putok, hindi sila nagdulot ng anumang pinsala kina David at Jirazo. This time, tumangala silang tatlo, medyo nabigla. Dahil interesado ka sa paglalaro ng mahika, gagamit ako ng mga sandata. Diba, bullying iyon, at gagamit din ako ng mahika para makilala ka. Pagkatapos magsalita ni David, bigla siyang bumaril sa hangin, sumisigaw ng mga salita gamit ang kanyang bibig, at isang puting liwanag ang kumalat mula sa kamay ni David patungo sa paligid. Hindi nagtagal, kung saan sumikat ang puting liwanag, nagsimulang gamulong ng marahas ang graba at mga durog na bato sa lupa at pagkatapos ay dahan-daang nagsama-sama. Sa huli, ang mga brick at durog na ito ay naging isang kaki-higanteng espada sa harap ni David. Ang Ningxi ay isang espada, at ang enerhiya ng espada ay parang bahaghari, at ang nakapalibot na enerhiya ng espada ay sumasakop sa buong pamilya Zhou. Ibaba mo ako. Ang pag-iisip ni David ay gumagalaw, at pagkatapos ay ang higanteng espada na nasa harapan niya na mahigit 10 metro ang haba ay sumisigaw ng espada, na parang nabuhay siya at umungal patungo sa kanila sa Zhou Tiancheng. Ang napakalaking enerhiya ng espada ay natangay, nagtataglay ng walang kapantay na potensyal. Nang makita ito ng tatlo ni Zhou Tiancheng, nagmamadali silang nag-activate ng magic, at ang mga pader ng lupa ay tumaas sa kanilang harapan, sinusubukang hadlangan ang pag-atake ni David. Bang bang bang! Hindi napigilan ng pader ng lupa na pinagtibay ng tatlong tao ang pag-atake ng higanteng espada ni David na sinasabayan ng malalakas na tunog. Sa ilalim ng vertical at horizontal sword energy ni David, agad itong bumagsak. Walang patid ang talim ng espada, para bang pinuputol ang mundo. Ang tatlong mukha ni Zhou Tiancheng ay naging sobrang pangit, ang malamig na pawis ay tumutulo mula sa kanilang mga noo, at ang mga magic trick ay patuloy na ginagawa mula sa tatlong bibig. Ngunit kahit anong paraan ang kanilang ginamit, hindi nila mapigilan ang dambuhalang espada ni David. I rewind ang orasan, I rewind. Nang makita ito, nagmamadaling binati ni Zhou Tiancheng ang dalawa pa at mabilis na umatras. Hindi nila inaasahan na napakalakas ng teknik ni David at ang condensed giant sword ay may napakalakas na enerhiya. Boom! Isang higanteng espada ang tumama sa lupa sa isang malalim na bangin. Bagamat mabilis na umatras si Zhou Tiancheng at ang iba pa, ang napakalaking impact force ay naging dahilan ng pagkahulog nilang tatlo ng husto, at sila ay napahiya. Ang nakapaligid na alikabok ay napuno ng alikabok, at ang lahat ng mga brick at mga durog na bato ay nagkadikit sa mga bagay na nakakalat pabalik sa sandaling ito. Unti-unting nawala ang usok, niyakap ni David si Jirazo at malamig na tumingin sa tatlo ni Zhou Tiancheng. Sa sandaling ito, ang alikabok at dugo nilang tatlo ay damaloy mula sa mga sulok ng kanilang mga bibig, at sila ay mukhang nalilito at nahihiya. Maging si Xiaoda, na nasa hindi kalayuan, ay nagdusa, at ang kanyang katawan ay nadungisan. Hindi na ako interesadong makipaglaro sa'yo, pumunta ka sa H3L.
Pagkatapos magsalita ni David, inabot niya ito at hinawakan ito, at agad na lumitaw sa kanyang kamay ang isang espada na pumapatay ng dragon. Lumitaw ang dragon slaying sword, at isang alon ng mainit na hangin ang agad na nakahinga ng lahat. Nang walang kaunting pag-aalinlangan, hinawakan ni David si Jirazo sa isang kamay at ang dragon slaying sword sa kabilang kamay. Ang buhok sa katawan ni Zhou Tiancheng ay sumabog sa isang iglap. Sa sandaling lumitaw ang dragon slaying sword, sinimulan ni Zhou Tiancheng na ikinalulungkot ito at pinagsisihan ang pagpukaw kay David. Ngunit dumating na sa puntong ito, walang kabuluhan ang panghihinayang, kaya't mabilis ko na lang na-condense ang lakas ng buong katawan at mabilis na umatras. Ang bilis ni Zhou Tiancheng ay napakabilis, ngunit nalaman niya na gaano man siya kabilis, hindi pa rin niya matatakasan ang matalas na aura ng espada ni David. Namilog ang mga mata ni Zhou Tiancheng at puno ng takot ang kanyang mga mata. Hindi, huwag mo akong patayin. Natakot si Zhou Tiancheng at nagsimulang manginig ang kanyang mga binti. Ngunit walang pakialam si David dito, dahil sinabi ni Zhou Tiancheng na si Jirazo ay naging asawa niya, ang wakas na ito ay tiyak na mapapahamak. Puff! Habang tumatawid ang sword chi, ang buong katawan ni Zhou Tiancheng ay naputol ng sword chi. Ang maliwanag na pulang dugo ay bumuhos sa langit, at ang buong hangin ay napuno ng madugong aura. Kabanata 1350. Sa sandaling ito, ang buong mundo ay napuno ng patay na katahimikan, at lahat ay natigilan. Gulat, nagsanib puwersa silang tatlo at napakadali nilang napatay ni David. Lalo na si Xiaoda, sa sandaling ito, ang kanyang mga binti ay nagsisimula ng manghina, at likas na gusto niyang tumakas, ngunit ang kanyang mga binti ay hindi na sumunod sa mga utos. Lalong nabigla sina Zhou Feng at Zhou Yu. Nang makita ang naputol na bangkay ni Zhou Tiancheng, ang pangalawang Panginoon ng pamilya Zhou, isang nagyayelong lamig ang bumangon mula sa kaibuturan ng kanilang mga puso. Sa isang iglap ay hindi na napigilan ng dalawa at saka takot na tumingin kay David. Nasa mga bisig ni David si Jirazo sa sandaling ito, at ramdam na ramdam niya ang tibok ng puso ni David. Nang makita na ang espada ni David ay pinutol ni Zhou Tiancheng, si Jirazo ay puno rin ng pagkabigla. Pagkatapos ng lahat, ang pamilya Zhou ay isa ring mayamang pamilya sa Wancheng, ngunit direktang pinatay ni David si Zhou Tiancheng para sa kanyang sarili, nang walang takot na masaktan ang pamilya Zhou. Sa sandaling ito, napakainit ng puso ni Jirazo, at lalo siyang yamakap sa mga bisig ni David. Sinabi ko na kung maglakas loob akong hawakan si Miss G, babayaran ko ang buhay ninyong lahat ng kapamilya Zhou. Ngayon kayong dalawa. Malamig na tinignan ni David ang dalawa. Ramdam ang nagyayelong titig ni David, sobrang bigat ng puso nilang dalawa at nanginag ang kanilang mga katawan. Natakot silang dalawa. Nang putulin ni David ang katawan ni Zhou Tiancheng gamit ang isang espada, natakot sila. Tila hindi natakot si David sa reputasyon ng kanilang pamilya Zhou. Sa sandaling ito, lalong nagiging pangit ang mukha ng dalawang tao, at puno ng panghihinayang ang kanilang mga puso. Kung hindi sila tatayo, hindi sila babagsak sa ganoong punto. Chen? Mr. Chen? Hinawakan ni Zhou Tiancheng si Palace Master Ji bagamat siya ang pangalawang master ng aking pamilya Zhou, ngayon na wala na ang master, hindi na natin siya makokontrol. Umaasa din ako na mailigtas ni Mr. Chen ang pamilya Zhou. Sa sandaling ito, nagsimulang humingi ng awa si Zhou Feng kay David. Si Zhou Tiancheng ay patay na, ngunit marami pang mamamatay. Kung hindi dahil sa kanya, paano napunta ang pamilya Zhou sa ganitong kapahamakan? Oo. Lahat ng ito ay ginawa ni Zhou Tiancheng at wala itong kinalaman sa amin. Ngayong patay na siya, sana ay palayain mo na kami. Nagmamadali ding sinundan ni Zhou Yu si David para humingi ng awa. Hindi makapaniwalang nakinig si Xiaoda sa kanilang dalawa. Gayunpaman, makikita rin sa pahina na ang pamilya Zhou ay tila hindi masyadong gusto si Zhou Tiancheng. Tulad ng sinabi ko, kung maglakas loob kang hawakan si Miss G, hayaan ang lahat sa iyong pamilyang Zhou na magbayad ng kanilang buhay. Nagpapakamatay ka na at maiiwasan mo pa ang sakit ng laman at dugo. Walang bahid ng emosyon sa walang pakialam na boses ni David. Si Zhou Tiancheng ay naglakas loob na Sir-on si Jirazo, hindi pinabayaan ni David ang pamilya Zhou. Ikaw. Agad na namula sina Zhou Feng at Zhou Yu. Lahat sila ay nagtanong kay David ng buong pagpapakumbaba, at si Zhou Tiancheng ay pinatay din, dapat bang sirain ang pamilya Zhou? Hawak ni David ang isang espada sa kabilang kamay at malamig na tumingin sa dalawa, handa ka na bang mamatay? David,
Huwag mong isipin na talagang natatakot kami sa iyo, ayoko lang na mawala ang magkabilang panig. Kung gayon, huwag mo kaming sisihin sa pagsusumikap. Umungol si Zhou Feng, ang kanyang mukha ay napakapangit, puno ng kabaliwan, at pagkatapos ay kinuha niya ang pulang bote ng gamot mula sa kanyang katawan, binuksan ang takip ng bote, at ibinuhos ang gamot sa loob ng kanyang bibig. Nang makita ang bote ng gamot sa kamay ni Zhou Feng, napakunot ang noo ni David, dahil sa pagbukas pa lang niya ng takip ng bote, nakaamoy siya ng manok smell, at naroon din ang amoy ng bangkay. Paano mapadalisay ng isang normal na pamilya ng martial arts ang gamot na ito? Hindi kaya naging masamang magsasaka ang pamilya Zhou. Tulad ng naisip ni David, ang katawan ni Zhou Feng ay agad na namamaga at ang kanyang mga damit ay napunit upang ipakita ang dalawang sungay na maladragon na mga braso, ang kanyang dibdib ay umuumbok ng mataas, at ang aura sa kanyang katawan ay nagsimulang magdulot ng kalituhan. Kabanata 1351. Ang kasalukuyang Zhou Feng ay mukhang isang hayop na hugis tao na may mga mata na nakausli pasulong, napaka nakakatakot. Nang makita ni Jirazo ang eksenang ito, natakot siya kaya mabilis niyang ibinaon ang ulo niya sa dibdib ni David. Tumingin si Joyo kay Zhou Feng sa tabi niya, may kaunting gulat at pagkabalisa sa kanyang mga mata, at ang kanyang ekspresyon ay nag-aalangan. Anong inaasahan mo? Inaasahan mong papatayin tayong lahat. Tumingin si Zhou Feng kay Joyo, ang kanyang boses ay nanginginig na parang kampana, at ang kanyang mga mata ay puno ng kabaliwan. Walang magawa si Joyo, pagkatapos ay kinuha ang parehong pulang bote ng gamot, binuksan ang takip at ininom ang likido sa loob. Hindi nagtagal, nagbago rin ang hugis ng katawan ni Joyo, at sa wakas ay eksaktong kapareho ito ni Zhou Feng. Puno ng paghamak ang mga mata ni David habang kaharap niya ang dalawang halimaw na iisang ulo. Ang kapangyarihan ay hindi mabuti, ito ay hindi mabuti, kahit na kumain ka ng elixir, hindi mo matatakasan ang kapalaran ng kamatayan. Malamig na ngumiti si David. Ang kasalukuyang David ay ang marki ng Wu, at siya ay lumikha ng isang namumuong kaluluwa sa kanyang katawan. Hanggat hindi namamatay ang namumuong kaluluwa, ang kanyang katawan ay immortal, at si David ay hindi mamamatay. Ito ang pinakamalaking adiksayon ni David. Sa kanyang karanasan sa pakikipaglaban at muling pagkabuhay ni Zhu Jishan, mas may tiwala si David ngayon. Okay, tingnan natin ang tunay nating lakas. Malungkot ang mukha ni Zhou Feng, gumagalaw ang kanyang katawan, at sabay na sumugod si Zhou Yu patungo kay David, at ang bilis ay ilang beses na mas mabilis kaysa dati. Si David naman ay hindi nagmamadali, ang kanyang 5 daliri ay nakabaluktot sa isang kamao, at ang kapangyarihan ng dragon ay nakapulupot sa kamao na umaagos sa aura ng pagwasak sa langit at lupa. Ang buong kamao ay napuno ng ginintoang liwanag, na nagpaparamdam sa buong mundo na parang naglalaho. Dalawang atake ang nilalabanan ni David sa isang suntok. Banal na kamao ng liwanag. Galit na sigaw ni David. Kaagad pagkatapos noon, ang nakakatakot na kapangyarihan na nakatutok kay David ay kumalat sa paligid, at ang iba pang mga bilya ng buong pamilya Zhou ay nagsimulang manginig at gumuho. Biglang gumuho ang mga bilya kahit 100 metro ang layo. Sa isang kisap mata, ang buong pamilya Zhou ay wasak. Nang makita ang eksena sa harap nila, kinilabutan sina Zhou Feng at Zhou Yu. Sa kanilang mag-aaral, ang tanging nakita nila ay isang gintong kamao na lumawak ng walang hanggan, na parang nakaharang sa langit. Naramdaman nilang dalawa ang hininga ng kamatayan, at lahat sila ay nabigla. Dali-dali nilang ginamit ang lahat ng kanilang lakas at nagtama. Kasabay nito, pinasisiglo nila ang kanilang enerhiya upang bumuo ng isang hadlang sa paligid ng kanilang katawan. Gusto nilang pigilan si David sa paghampas. Kapangyarihan. Boom! Ngunit sa susunod na sandali, ang estilo ng kamao ni David, na may potensyal na sirain ang tuyo at bulok, ay direktang lumagpas sa dalawang hadlang at sa wakas ay marahas na dinurog ang katawan ni Zhou Feng. Puff! Nakita ko ang katawan ni Zhou Feng, nang walang kaunting senyales, agad na sumabog sa ulap ng dugo, at hindi niya makita ang fetus. Nang makita ang eksena sa harap niya, napatulala si Zhou Yu, na puno ng dugo ni Zhou Feng ang kanyang katawan, at tulala siyang nakatayo doon. At si Xiaoda, na nasa hindi kalayuan, ay bumagsak ng diretso sa lupa, at ang dilaw na likido ay dumaloy sa lupa kasama ang mga binti ng kanyang pantalon. Hindi nagtagal, napagtanto ni Juyo na kahit na nakainom na sila ng gamot, wala silang kahit katiting na pagkakataon na lumaban sa harap ni David. Ang priority lang ngayon ay ang makatakas, para sa iba pang pamilya ni Joe, wala na siyang pakialam.
Sa pag-iisip nito, tumalikod si Joyo at tumakbo, ang marahas na pagnanais na mabuhay ay nagtulak sa kanya na lumaki ng 100 metro ang taas. Sa pagtingin kay Joyo na tumatakbo palayo, malamig na bumantong hininga si David, niyakap si Jirazo, at diretsyong tumalon sa hangin. Pagkatapos niyang suntukin ito, tumalon lang ang katawan ni Joyo at sumabog sa hangin, nagpaulan ng dugo sa buong kalangitan. Nakakadiri ang malakas na amoy ng dugo. Si Jirazo sa mga bisig ni David ay muling ibinaon ang kanyang ulo ng mas malalim. Si Xiaoda ay hanggal, ganap na hanggal. Kung mayroong sino man sa mundo na nagbebenta ng gamot sa pagsisisi, handa siyang bilhin ito sa anumang presyo. Kabanata 1352. Ngayon ay napupuot siya, nasusuklam sa sarili dahil sa pagiging obsessed sa mga multo at pagtataksil kay Jirazo. Kung maaari pa siyang bumuo ng isang alyansa sa Red Lotus Palace sa oras na ito gamit ang kasalukuyang kakayahan ni David, bakit hindi mag-evolve ang Holy Beast Palace? Ngunit huli na para sabihin ang anumang bagay ngayon. Dahan daw ang lumapit si David kay Xiaoda at malamig na tumingin sa kanya. Naramdaman ni Xiaoda ang lamig sa mga mata ni David, at ang buong tao ay lalong nanginag. Sinimulan niyang ulit-ulitin si David. Mr. Chen? Mali ako? Mali talaga ako? Obsessed ako, at pinilit ako ni Zhou Tiancheng. Huwag mo akong patayin, Mr. Chen, handa akong maging toro at kabayo para kay Mr. Chen, hayaan mo akong gawin ang anumang bagay. Si Xiaoda ay desperadong yumuko at humingi ng awa. Sa sandaling ito, si Jirazo, na nasa kondongan ni David, ay itinaas ang kanyang ulo at hiniling kay David na ibaba siya. Pagkatapos ay mahigpit niyang hinintay si Xiaoda, Xiaoda, ikaw ang pinaka-napupuot na kontrabida na umaalab at may kapangyarihan. Noong una, lagi kong iniisip na isa kang disenteng ginoo. Ang kalupitan ni Jirazo kay Xiaoda ay mas malalim kaysa kay Zhou Tiancheng. Kung ginamit ni Xiaoda ang kanyang tiwala para ipagkanulo siya, paano magtatagumpay si Zhou Tiancheng? Palas G, mali ako? Mali talaga ako, hinding-hindi na ako mangangahas pa, bitawan mo ako. Napaluha si Xiaoda. At si David ay malamig na tumingin kay Xiaoda, at ang kanyang mga mata ay lalong nandidiri. Noong una, hindi nasanay si Xiaoda sa mga aksyon ni Fei Qingping, ang pinuno ng Sacred Beast Palace, at binaril at napatay pa si Fei Qingping. Naisip ni David na magaling si Xiaoda. Ngunit hindi niya nais na siya ay maging pareho noong siya ay naging Palace Master ng Saint Beast Palace. Posible rin na hindi pa umabot sa ganoong taas ang posisyon at hindi na-reveal ang karakter. Basura. Mahinang singgal ni David at saka itinaas ang kanyang daliri sa paa. Isang matalim na tile sa lupa ang direktang tumagos sa leeg ni Xiaoda. Tinapin ni Xiaoda ang kanyang leeg gamit ang kanyang mga kamay at may gustong sabihin, ngunit hindi niya ito masabi. Maya-maya, bumagsak siya sa lupa at nawala ng hininga. Nang makitang patay na si Xiaoda, hangupo ang galit ni Jirazo. Shen. David, alis na tayo. Direktang tinawag ni Jirazo ang pangalan ni David, hindi na si Mr. Chen. Marahil ay mas maipapakita nito ang pagpapabuti ng damdamin ng dalawang tao sa panahong ito. Gayunpaman, walang narinig si David at sinabi kay Jirazo, sinabi ko na hinipo ka ni Zhou Tiancheng, at lahat sa pamilya Zhou ay magbabayad ng kanilang buhay. Namula si Jirazo, anong kalokohan ang pinagsasabi mo, hindi man lang ako ginalaw ni Zhou Tiancheng, okay na ako. Nagulat si David, pagkatapos ay sinabi ni Zhou Tiancheng na ikaw ay naging asawa niya. Tanga, naniniwala ka sa lahat ng sinasabi niya, pero hindi ka naniniwala sa sinabi ko. Tumingin si Jirazo kay David White, let's go, or Xiaomin is in a hurry to go home. Nang matapos magsalita si Jirazo, humakbang siya ng 2 hakbang pasulong, ngunit hindi pa ganap na nakarecover ang kanyang katawan, at muntik na siyang matamba. Mabilis ang mga kamay ni David, at nagmamadaling niyakap si Jirazo. Hayaan mong ibalik kita. Niyakap ni David si Jirazo at mabilis na naglakad patungo sa Red Lotus Palace. Sa pintuan ng Red Lotus Palace, si Xiaomi ay sabik na naghihintay. Ngayon ay halos madaling araw na, ngunit walang balita sa kanyang kapatid na babae, si Xiaomin ay labis na balisa. Habang nag-aalala si Xiaomin, biglang lumitaw ang isang figure, at pagkatapos ay nakita niya si David na naglalakad pabalik kasama si Jirazo sa kanyang mga bisig. Nang makita ang eksenang ito, natigilan sandali si Xiaomin. Dahil sa mga sandaling ito, ipinulupot ni Jirazo ang kanyang mga braso sa leeg ni David at sobrang lapit nila. Nang makitang nakarating na siya sa Red Lotus Palace, mabilis na bumulong si Jirazo kay David, ibaba mo ako.
Pagkatapos ng lahat, si Jirazo ang master ng palasyo ng Red Lotus Palace, kaya ang pagiging malapit sa isang lalaki ay hindi makakaapekto sa kanya. Ibinaba ni David si Jirazo, at pagkatapos ay nilinis ni Jirazo ang kanyang mga damit bago naglakad patungo sa Red Lotus Palace. Kabanata 1353. Ate, okay ka lang? Tumakbo si Xiaomin at sinabi kay Jirazo. Okay lang ako, salamat David, kung hindi ay hindi na ako babalik. Nang matapos magsalita si Jirazo, tumingin siya kay David ng marahan. Nasa mata ni Xiaomin ang ekspresyon ni Jirazo. Sa sandaling ito, ngumiti si Xiaomin ng masama. Kung gayon, kailangan ko talagang magpasalamat kay Kuya Chen. Nako, hindi ko matawagan si Brother Chen. Sa tingin ko ay oras na para tawagin siyang bayaw. Agad namang namula si Jirazo sa sinabi ni Xiaomin at pinandilatan ng mata si Xiaomin. Balimatard ka, ano bang pinagsasabi mo, hindi kita papatulan. Hinabol ni Jirazo si Xiaomin hanggang sa Red Lotus Palace, habang si David naman ay sumunod na may mahinang ngiti. Dahil walang pahinga buong gabi, maraming tao ang nakatulog ng mabilis. Pagkatapos ng madaling araw, Wancheng, Pamilya Zhou. Sa pagtingin sa Pamilya Zhou, na matagal nang nasa Syria, maraming tao ang tumuturo. Lalo na ang ilang pamilyang martial daw, lahat sila ay kamangha-mangha, hindi ko alam kung sino sila, at maaari nilang gawing guho ang Pamilya Zhou sa magdamag. Si Zhou Tianyin, ang pinuno ng pamilyang Zhou, ay bumalik upang tingnan ang bangkay ng kanyang pangalawang kapatid at ang nasirang pamilyang Zhou, at ang buong tao ay galit na galit. Sino? Sino ang may gawa nito? Kailangan kong durugan siya. Si Zhou Tianyin Yang Tian ay umungal, isang nakakatakot na nakamamatay na aura ang lumabas. Bilang marki ng Wu, si Zhou Tianyin ay karaniwang nakatuon lamang sa paghahanap ng mga mapagkukunan ng pagtatanim at bihirang tumulong sa mga usapin ng pamilya. Pero ayoko nang bumalik sa pagkakataong ito, pero naging ganito na ang Pamilya Zhou. Pagkatapos ng lahat, ang Pamilya Zhou sa Wancheng ay isa ring nangungunang martial arts na pamilya. Sino ang labis na napupuot sa Pamilya Zhou? Hindi lang niya pinatay ang sarili niyang kapatid, kundi sinira rin niya ang Pamilya Zhou. Guru, ito ay mula sa Red Lotus Palace. Sa sandaling ito, ang lingkod ng Pamilya Zhou ay lumuhad sa harap ni Zhou Tianyin at nanginginig na sinabi. Red Lotus Palace. Sumimangot si Zhou Tianyin, paano kayang sirain ng lakas ng Red Lotus Palace ang Pamilya Zhou? Kahit personal na humakbang si Red Lotus Palace Master Jirazo, tiyak na hindi siya kalaban ng pamilya kong Zhou, paano magiging posible na patayin ang pangalawang kapatid ko? Sinira mo ba ang Pamilya Zhou? Nasaan sina Zhou Feng at Zhou Yu? Hiniling ko sa kanila na alagaan ang tahanan at ang nursing home, bakit wala silang makita? Nang umalis si Zhou Tianyin, partikular niyang ipinaliwanag kina Zhou Feng at Zhou Yu na pangalagaan ang tahanan, alam na ang kanyang nakababatang kapatid ay malabog at madaling gumawa ng gulo. Ngayon ang Pamilya Zhou ay ganito, ngunit dalawang tao ang hindi lumalabas, na labis na ikinagalit ni Zhou Tianyin. Guru, sina Zhou Feng at Zhou Yu ay patay na, patay na. Nagmamadaling sabi ng katulong. Patay. Nagulat si Zhou Tianyin, nasaan ang kanilang mga katawan? Walang mga buto na natitira. Uminom silang dalawa ng enhancement fluid, ngunit hindi pa rin nila ito napigilan. Direkta silang pinasabog ng mga tao ng Red Lotus Palace, at walang natira ng mga buto. Sa pag-iisip ng labanan kagabi, ang mga katulong sa linggong ito ay nanginginig sa takot. Ano? Sa pagkakataong ito, ang buong mukha ni Zhou Tianyin ay naging sobrang pangit. Hindi niya talaga maisip kung paano magkakaroon ng napakalakas na eksperto sa Red Lotus Palace. Kung sila ay talagang mula sa Red Lotus Palace, kung gayon ang Red Lotus Palace ay hindi magiging anonymous ng napakatagal sa buong Southwest. Sabihin sa akin ang lahat ng detalyado, ano ang nangyari sa katawan ni Xiaoda. Hindi maintindihan ni Zhou Tianyin kung ano ang nangyari sa kanyang pag-alis at kung bakit lumitaw din sa Pamilya Zhou ang bangkay ni Xiaoda sa Sacred Beast Palace. Hindi nagtagal, sinabi ng katulong kay Zhou Tianyin ang nangyari. Hindi lang alam ng lalaking ito na pinatay siya ni David kagabi, alam niya lang na ito ang dumating para iligtas si Jirazo, na dapat ay mula sa Red Lotus Palace. Gayunpaman, hindi iyon inisip ni Zhou Tianyin dahil kilala niya ang halos lahat ng tao sa Red Lotus Palace at maging ang buong Southwest na may ganoong paraan, at hindi marami sa kanila. Tawagan mo kaagad ang staff at sundan mo ako sa Red Lotus Palace. Kahit sino pa ang kabilang partido, dapat kong ipaghiganti ito. Kinagat ni Zhou Tianyin ang kanyang mga ngipin, isang nakamamatay na aura ang sumilay sa kanyang mga mata.
Kabanata 1354. Pulang Lotus Palace. Bagamat maliwanag na, natutulog pa rin si David at ang iba pa. Hindi naman kasi sila nakatulog ng maayos kagabi. Dumadagindong. Biglang nagkaroon ng malakas na putok, at agad na nabasag ang malaking bato sa harap ng Red Lotus Palace. At ang ilusyon na nagpoprotekta sa Red Lotus Palace ay agad ding naglaho sa sandaling ito. Ang biglaang tunog na ito ay biglang gumising kay David at sa iba pa. Tumayo si Jirazo at inakay ang mga tao patungo sa gate ng palasyo, at mabilis ding tumayo si David at sumunod. Nakita ko na sa harap ng Red Lotus Palace, si Joe Cheney at ang pamilya Joe ay nakatingin sa Red Lotus Palace. Ang katawan ni Joe Tianyin ay sumabog na may walang katapusang layunin ng pagpatay. Nanginig ang puso ng lahat sa layuning ito ng pagpatay. Sa sandaling ito, hindi pa ganap na nakaka-recover ang katawan ni Jirazo. Nang makita niyang personal na dinala ni Joe Tianyin ang pamilya Joe sa pintuan, naging napakapangit ng kanyang mukha. Patriarch Joe, hindi ko alam kung bakit agresibo kang pumunta sa Red Lotus Palace. Pinatatag ni Jirazo ang kanyang kalooban at tinanong si Joe Tianyin. Jirazo? Mabahong brat? Huwag mong pekay ng nanay ko na pumatay sa pangalawang kapatid ko, Samira sa pamilya ko Joe, palayain mo siya. Alam ni Joe Tianyin na hindi ito magagawa ni Jirazo, wala siyang kakayahan. Nang marinig ito, napakunot ang noo ni Jirazo at sinabing, Patriarch Joe, ang iyong pangalawang kapatid ay nakipagsanib puwersa kay Shao Dan ng Holy Beast Palace para linlangin ako sa pagdedroga sa akin, sinusubukang magplano laban sa akin. Patay na siya ngayon, at kasalanan niya ito. Nang marinig ito, lalo pang lumakas ang galit ni Joe Tianyin. Jirazo, sinasabi mo iyan dahil ayaw mong isuko ang mga tao, di ba? Pagkatapos ay papatayin ko ang Red Lotus Palace mo ngayon para ipaghiganti ang isa ko pang kapatid. Nang matapos magsalita si Joe Tianyin, biglang tumaas ang aura sa kanyang katawan at isang pamimilit ang idiniin sa lahat ng nasa Red Lotus Palace. Ang ilan sa mga mahihinang disipulo sa Red Lotus Palace ay nagsimulang mamatla at patuloy na samuka ng dugo. Naramdaman ni David sa likuran ang hininga ni Joe Tianyin nitong linggo, at ang kanyang mukha ay naging napaka-solemn na. Ang lakas ni Joe Tianyin ay tila hindi mas malala kaysa kay Zhu Jishan. Hindi inaasahan ni David na ang isang lugar na tulad ng hangganan ng Timog Kanluran ay magkakaroon ng Panginoon tulad ni Joe Tianyin. Pinatay ko ang kapatid mo at wala itong kinalaman sa iba. Biglang naglabas ng aura si David, nilabanan ang pagpilit ni Joe Tianyin, at lahat ng nasa Red Lotus Palace ay nakahinga ng maluwag. Mabagal na naglakad, hinarap ni David si Joe Tianyin. Master, siya po, nakapatay siya ng isa pang master. Sa sandaling ito, nakilala ng mga katulong ng pamilya Joe si David at nasa sabik silang sinabi. Good boy? Ang lakas mo sa murang edad, kanino ka natuto? Sinong lalaki? Nakatuon si Joe Tianyin sa cultivation at hindi gaanong pinansin ang martial arts forum, kaya hindi niya kilala si David. Palibhasa'y bata pa si David, mayroon siyang kakilakilabot na kapangyarihan dahil natatakot siya sa kung anong puwersa ang nasa likod ni David. Bagamat ang pamilyang Joe ay itinuturing na isang mayamang pamilya sa Wancheng, at kabilang pa nga sa mga pinakamahusay sa buong Timog Kanluran, ngunit sa labas ng lugar na ito, ang kanilang pamilyang Joe ay wala. Lalo na sa mundo ng Kyoto Martial Arts, na ang pamilya ay may malalim na background, si Joe Tianyin ay hindi nang ahas na pukawin. You little mister, I can't change my name. I can't change my last name, David is me. Malamig na sabi ni David. David. Nakakunot ang noo ni Joe Tianyin habang iniisip ang pangalan, ngunit hindi nagtagal ay nagningning ang mga mata ni Joe Tianyin. Oh, naalala ko, ang pumatay kay Ning Dahay ay ikaw, hindi ba? Hindi masama. Masayang tumango si David. Magandang bata, huwag mong isipin na maaari kang magpatawag ng hangin at ulan sa Kyoto, at magagawa mo ang lahat ng gusto mo pagdating mo rito. Dahil umamin ka sa pagpatay sa kapatid ko, gamitin mo ang buhay mo para magbayad. Nang matapos magsalita si Joe Tianyin, agad siyang tumalon. Boom! Isang nakapangangilabot na hangin ng palad ang bumaba mula sa langit at gumalaw para suffocate si David. Banal na kamao ng liwanag. Umungol si David, na sinundan ng biglaang suntok. Kabanata 1355. Isang marahas na kamao, biglang umangat sa langit. Banal na kamao ng liwanag, kahit ang langit ay nangangahas na gumuho. Ito ay hindi na isang ordinaryong kilusan, ito ay isang hindi sumusukong kalooban, ang pinakamataas na espiritu ng pakikipaglaban.
Isang kombinasyon ng kamao at layunin, isang walang kapantay na kapangyarihan. Boom! Nagkaroon ng nakakagulat na pagsabog na parang mapunit ang langit, at ang marahas na impact ay sumabog sa isang iglap. Miss G, mabilis na ibalik ang mga tao sa palasyo. Sigaw ni David kay G. Rozzo ng malakas. Alam ni David na ang labanan sa pagitan nila ni Zhou Tianyin ay tiyak na magkakaroon ng malaking kahihinatnan, at ang mga taong ito sa Red Lotus Palace ay hindi makakayanan ito. David, ako. Tumingin si G. Rozzo kay David na kinakabahan. Alam niya ang lakas ni Zhou Tianyin at natakot siya na si David ay hindi kalaban. Bumalik ka, iniistorbo lang ako ng pananatili dito, umatras ka. Tumingin si David kay G. Rozzo na may pag-aalala sa kanyang mga mata. Nang makita ito ni G. Rozzo, sa wakas ay nangagat ang kanyang mga ngipin, at ang mga taong nagdala sa Red Lotus Palace ay umatras. Panoorin lamang nila ang labanan sa pagitan nina David at Zhou Tianyin mula sa malayo. Ang unang paunang sagupaan ay ginawa ang lugar kung saan nakatayo si David, ang usok ay umuusok na parang isang rumaragasang sandstorm. Ang buong Red Lotus Palace ay nanginginig, na para bang ito ay malapit ng gumuho anumang oras. Masyadong malaki ang kapangyarihan ng dalawang marquis na naglalaban sa isa't isa. Nang makita ito, bumangon si David sa lupa at dumiretso sa likod ng bundok. Nais niyang akayin si Zhou Tianyin palayo upang maiwasan ang buong Red Lotus Palace na masira sa labanan. Ito ang pagsusumikap ni G. Rozzo, at dito rin nakatira ang mga disipulong ito ng Red Lotus Palace. Kung ito ay nawasak, hindi ito maitatayo muli sa maikling panahon. Gusto mo bang tumakas? Malamig na ngumuso si Zhou Tianyin at pagkatapos ay hinabol si David. Biglang sumulpot si Zhou Tianyin sa harap ni David. Ang katawan ni Zhou Tianyin ay naglalabas ng hindi mapapantayang malamig na aura. Sa pagharap sa hiningang ito, maging si David ay nanginag. Walang kalokohan si Zhou Tianyin at direktang tumama sa katawan ni David. Sa suntok na ito yumanig ang kulog, nagbago ang kulay ng mundo at ang nakakatakot na eksena ay tila katapusan na ng mundo. Pinagmasdan ni G. Rozzo at Xiaomin ang nakakatakot na eksena sa likod ng bundok, at naikuyom ng lahat ang kanilang mga kamao kay David sa pag-aalala. Nang makita ito, hinangahan ni David ng gintong liwanag ang buong katawan niya. Ang hindi nasira na gininto ang katawan ay ginamit sa sukdulan nito, at ang kapangyarihan ng dragon ay patuloy na kumalat palabas. Banal na kamao ng liwanag. Sinalubong siya ni David ng suntok, at agad na sumabog ang nakakatakot na suntok. Boom! Ang hindi mapapantayang dominanteng aura ng dalawang tao ay agad na nagbanggaan at gumawa ng isang tunog na nanginginig sa lupa. Nagsimulang yumanig ang buong bundok, lumipad ang grabo at yumanig ang lupa. Sa kuweba ng Tokobori, isang lalaking nakaitim ang nakaupo sa kuweba na nakakross ang mga paa. Ang kuweba ay natatakpan ng mga spelling, at tila may isang uri ng magic circle na nakaayos. Ngunit ang biglaang pagyanig na ito ay naging sanhi ng pagkahulog ng mga bato mula sa kuweba, at ang bagong organisadong pulutong ay naghiwalay. Kumunat ang noo ng lalaking nakaitim, anong negosyo ang malaki? Baka may pumunta dito. Tumayo ang lalaking nakasuot ng itim, ang katawan ay tumalon sa isang iglap, at pagkatapos ay nagtago sa likod ng bato. Nang makita niya si David, may pagtataka sa mga mata niya. Sa sandaling ito, si David ay labis na napahiya. Siya ay gaskosan, nababalot ng alikabok, at may bahid ng dugo sa gilid ng kanyang bibig, halatang sugatan. At ang kanyang mga paa ay higit pa sa isang paa sa lupa. Ang lupa sa paligid ng kanyang mga paa ay napuno ng makakapal na bitik na mukhang nakakatakot. Medyo ang galing, pero kulang pa. Lumuhad at mamatay para sa akin. Nanlamig ang mga mata ni Zhou Tianyin, at bigla siyang bumagsak ng isang hakbang pasulong, ang kanyang katawan ay mas nakakatakot kaysa sa isang bilangguan. Makapangyarihan, hindi maarok, hindi mapapantayan. Naramdaman na lang ni David na may malaking bundok na dumidiin sa kanyang ulo, at gusto niya itong paluhod. Ang nakakakilabot na presyon ay nagpanginag sa kanyang katawan. Kabanata 1356. Ang kanyang mga buto ay nanginginig, at ang kanyang mga buto ay halos madurog. May mga siksik na butil ng dugo sa balat, na matinding pressure na dumudurog sa mga daluyan ng dugo sa ibabaw ng balat. Napakalakas ng katawan ni David, ngunit hindi niya inaasahan na sa ilalim ng panggigipit ni Zhou Tianyin ngayong linggo, mukha pa rin siyang marupok. Ang sitwasyon ni David ay biglang naging lubhang mapanganib. Kung hindi siya mag-iingat, maaari siyang mamatay ngayon. Si Zhou Tianyin ay masyadong malakas, kahit nasa gitnang yugto ng marquee.
Ang ganoong kalakas na lakas, kahit na ang lakas ng labanan ni David ay laban sa langit, hindi niya ito mapapantayan. Pagkatapos ng lahat, ang agwat sa pagitan ng dalawa ay masyadong malaki. Kung mas mataas ang hanay, mas malaki ang agwat sa pagitan ng bawat hanay. Halos imposibleng talunin ang mahina sa mahina. Ngayon, na-promote lang si David sa WoW, at may malaking pagkakaiba kay Zhou Tianyin. Sa pagharap sa aura ni Zhou Tianyin, hindi man lang naglakas loob si David na umiwas dahil hindi niya magawang umiwas. Ang sapilitang pag-iwas ay magiging mas pasibo, mas mahusay na lumaban ng walang ingat. Sa sandaling ito, si David ay halos maging isang lalaking may dugo. Nakatayo pa rin ang katawan niya. Kung ito ay ibang tao, sa ilalim ng kakilakilabot na panggigipit, tiyak na siya ay bumagsak sa kanyang mga tuhod o kahit na sumabog sa kamatayan. Si Zhou Tianyin ay namangha na si David ay hindi maaaring mamatay o tumayo man lang. Hayaan mo akong lumuhod, hindi ka worth it. Dalawang gintong apoy ang biglang nagliwanag sa mga mata ni David. Isang malabong gintong dragon ang lumitaw sa likuran niya, ito ay isang gintong dragon na nakatingin sa mundo. Ito ay isang walang kapantay na kagandahan na tinatanaw ang 9 na langit at ang 10 lugar. Sa ilalim ng nakakatakot na panggigipit na ito, ang presyon ng buhay at kamatayan, ang gintong dragon sa katawan ni David sa wakas ay nagising muli. Sa sandaling ito, si David ay tila naging Supreme Emperor, si Ling Ran ay hindi masasaktan. Boom! Isang malupit na pag-iisip ang sumabog, at pilit na pinalaya ni David ang kanyang sarili mula sa panggigipit ni Zhou Tianyin. Ano ito? Sino ka ba? Malaki ang pagbabago sa mukha ni Zhou Tianyin. Masyadong nakakatakot ang sandaling lumitaw ang ginintoang dragon, kahit na siya ay malakas at kusa, hindi niya maiwasang sumuko. Sa sandaling ito, ang lalaking nakasuot ng itim na nakatago sa likod ng bato ay tumingin sa gintong dragon na umiikot sa likod ni David, ang kanyang mga mata ay nanlaki, at ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Anak ng dragon. Hindi kaya anak ng dragon si David. Bulong ng lalaking nakaitim sa sarili, at agad na basang-basa sa pawis ang damit sa likod. At malamig na tumingin si David kay Zhou Tianyin at nakangiting sinabi, nakikita ko ang iyong lakas, ngunit ito ay wala nang higit pa doon. Nang matapos magsalita si David, tahimik na gumalaw ang kanyang mga kamay, at ang gintong dragon ay tumaas sa langit. Pagkatapos nito, hindi huminto ang kanyang mga galaw, at ang espiritu ng magkabilang kamay ay agad na pumalo. Isang nakakasilaw na liwanag ang biglang lumabas sa katawan ni Jinlong. Dagendong. Ang gintong dragon ay nagpakawala ng isang dragon na umuungal na umalangaw sa kalangitan at lupa, at ang lahat ng espiritual na enerhiya sa katawan ay sumabog. Biglang iniluwa ni Jinlong ang isang subo ng espiritual na kapangyarihan, ang espiritual na kapangyarihang ito ay namuo sa isang iglap, at isang hindi mapapantayang mahigpit na kamao ang lumitaw. Itong set ng mga kamao, berde gaya ng jade, malinaw na kristal, ngunit naglalaman ng kapana-panabik na enerhiya. Pagkatapos, ikinaway ng gintong dragon ang katawan nito, at isang grupo ng berdeng kamao ang biglang umungal kay Zhou Tianyin. Banal na kamao ng liwanag. Kasabay nito, si David ay nagpupumilit din na gumawa ng isang hit. Nakita ko na ang kanyang ministro ay nakaupo sa isang kabayo, ang kanyang kaliwang kamay ay gumuhit ng kalahating bilog, at ang kanyang kanang kamao ay biglang dumikit. Sa simula, mayroon lamang isang maliit na gintong liwanag sa kanyang kamao, at habang ang palad ay tumulak pasulong, ang ginintoang liwanag ay patuloy na yumayaman. Sa dulo, ang ginintoang liwanag ay biglang naging lubhang nakasisilaw, na naging isang malaking gintong kamao. Ang kamaong iyon na may radius na 3 talampakan ay parang napakalaking hiling na gulong. Dumaloy ang liwanag sa marka ng kamao, at may mga kislap din ng liwanag na tila puno ng kamahalan at misteryo. Boom! Dumagundong ang mga scientists at golden fist na may kasamang nakakatakot na tunog ng kulog, na nagwasak sa kanila pasulong. Kabanata 1357. Parehong mabangis at nangingibabaw, na para bang kayang sirain ang anumang sagabal, parang may bundok sa harapan nila, kaya rin nilang sirain. Magandang bata, hindi ka takataka na nagawa mong patayin si Ning Dahay, mayroon ka talagang paraan. Bahagyang nagulat si Zhou Tianyin, ngunit bakas lamang iyon, at hindi sapat si David para bigyan siya ng pansin. Pagkasabi niya nun, nilahad niya ang mga kamay niya at pinalakpakan ng mahina. Ginamit pa niya ang 2 kamay para sapilitang kunin ang kamao at mga bakas ng kamay ni David. Gayunpaman, nakatago sa kanyang palad ang puting ningning at pagpipigil. Boom! 2 kulog, at ang mundo ay nanginig.
Ang isang kalapit na burol ay gumuho sa isang kulog. Sinaktan mo rin ako. Sa sandaling ito, narinig ang walang pakialam na boses ni Zhou Tianyin, at pagkatapos ay hinampos niya ito ng kanyang palad. Boom! Taas kamay, gumagalaw ang sitwasyon. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng bundok at tsunami, pumunta siya kay David. Ang palad na ito ay naglalaman ng walang katapusang nakakatakot na enerhiya, at ang mga ordinaryong mandirigma ay mapapawi. Nakaramdam din si David ng malaking banta. Ang kanyang mukha ay lubhang marangal, at ang kanyang bibig ay biglang umungal. Kasabay nito ang mabilis na pagpisil ng kanyang mga kamay sa magic formula. Sa isang kisap mata, pinisil niya ang 36 na spells upang bumuo ng harang sa kanyang harapan. Pagkatapos, ang gintong dragon na lumulutang sa hangin ay naglalabas ng gininto ang liwanag. Matapos ang mahabang pag-iyak, sumugod siya kay Zhou Tianyin. Brush! Sa isang kislap ng liwanag, isang mayamang puting ningning ang sumabog mula sa gintong dragon. Ang espiritual na kapangyarihan sa katawan ay itinulak sa limitasyon. Huhuhuhu! Isang mahabang dagandong ang narinig mula sa buong paligid. Gayunpaman, ang pag-atake ni Jinlong ay nag-drain din ng espiritual na kapangyarihan mula sa katawan ni David, ngunit sa isang iglap, karamihan sa espiritual na kapangyarihan sa kanyang katawan ay naubos. Patayin! Sumambulat si David. Boom boom boom. Tatlong nakakatakot na pagsabog ang sunod-sunod na narinig. Bumangga ang katawan ni Jinlong sa katawan ni Zhou Tianyin, agad na na-counterbalance ang nakakatakot na hampas ni Zhou Tianyin. Ngunit pagkatapos ng suntok na ito, ang gintong dragon ay agad ding naging isang maliit na gintong liwanag at nawala. Gayunpaman, ang welga ni Zhou Tianyin, bagamat nabayaran ng malaki ng gintong dragon, dala pa rin ang kanyang natitirang lakas, at umuungal ang hangin ng palad. Boom! Tumunog ang ika-4 na pagsabog, tumayo si David, ang hadlang nakakatapos lang ni David ay nakabawi sa pag-atake ni Zhou Tianyin. Good boy? Minamaliit kita. Pero gusto kong makita, mahawakan mo ako ng ilang palad. Sinabi ni Zhou Tianyin, ang kabilang palad ay binomba. Malaki ang pagbabago sa mukha ni David. Ang gintong dragon ay umatake ngayon at halos maubos ang espiritual na enerhiya mula sa kanyang katawan. Sinubukan ni David na hadlangan ang pag-atake ni Zhou Tianyin sa pagkakataong ito. Natatakot ako na ito ay magiging napakahirap. Kinagat ni David ang dulo ng kanyang dila, tumagas ang isang patak ng matingkad na pulang dugo, at biglang nag-spray si David ng blood mist. Mabilis na sumipsip ang ambon ng dugo sa katawan ni David. Sa isang iglap, lumakas ang hininga ni David at nasunog ang dugo sa kanyang katawan. Cut! Si David ay umungal, at ang dragon na pumapatay na espada ay kusang loob na lumitaw. Isang nagninangas na pulang ilaw ang tumaas sa langit, na nagpapaliwanag sa buong mundo. Pagkatapos, sa isang kislap ng liwanag, ang nanginginig na sword mask, walang katapusang silver light, pinutol ang hangin ng palad ni Zhou Tianyin. Click! Sa isang matalim na tunog, ang hangin ng palad ay naputol ng diretso sa kalahati. Pagkatapos, ang enerhiya ng espada ay nanatiling hindi nagbabago at sumabog kay Zhou Tianyin. Good boy? Kahit na nasusunog ang dugo, hindi kita mahawakan ngayon. Bahagyang nagbago ang mukha ni Zhou Tianyin, bumaba ang kanyang boses, ikinaway ni Zhou Tianyin ang kanyang kamay, at biglang lumitaw ang isang liwanag ng espada. Ang espadang ito, ang katawan ng espada ay parang tubig sa taglagas, ang malamig na liwanag ay maliwanag, at ang talas ay walang kapantay. Sa isang sulyap, alam mo na ito ay isang espada na walang katulad. At sa sandaling ito, si Zhou Tianyin ay hamampas na ng espada. Ang kanyang espada ay napakabagal, ngunit ito ay napakabigat, na parang sa kanyang kamay, ito ay hindi isang espada, ngunit isang malaking bundok. Pusa. Malambot na boses. Biglang huminto ang screen. Nakita ko na ang sword chi ni Zhou Tianyin at Dragon Slaying Sword chi ay agad na nagbanggaan. Malaki ang pinagbago ng mukha ni David, hindi niya akalain na haharangan siya ng kabilang partido ng ganoon kadali. Ang lakas ni Zhou Tianyin ngayong linggo ay talagang nakakatakot. Kabanata 1358. Humph! Malamig na bamantong hininga si Zhou Tianyin, puno ng enerhiya ang kanyang katawan. Kung saan nagtagpo ang dalawang espada, biglang sumabog ang isang nakakasilaw na liwanag. Boom! Bumagsak ang isang nakakatakot na pulutong ng mga espada, at nakakabingi ang nakakagulat na pagsabog. Ang lupa ay tumalon pa nga ng marahas, ang walang katapusang usok at alikabok ay tumaas sa kalangitan, at isang nakakatakot na landas ang marahas na kumalat sa paligid.
Ilang saglit, lumipad ang buhangin at mga bato, na tumatakip sa langit at araw, na para bang malapit na ang katapusan ng mundo. Kahit na ang magnitude 10 na lindol ay hindi masyadong nakakatakot. Naahit ng 1 metro ang buong bundok dahil sa impact na ito. Ate, may problema ba kay Kuya Chen? Tiningnan ni Xiaomin ang nakakatakot na eksena sa harapan niya at kinakabahang tinanong si Jirozo. Kinagat ni Jirozo ang kanyang mga ngipin at kinuyam ng mahigpit ang kanyang mga kamao, ang mga kuko ay nakapaloob sa kanyang laman. Hindi rin niya alam kung makakalaban pa ba si David o kung may mangyayari kay David. Kung may nangyari kay David, malamang ay ayaw na niyang mabuhay. Pagkatapos ng lahat, sinaktan ni David ang pamilya Joe para iligtas siya. At ang lalaking nakasuot ng itim na nakatago sa likod ng bato ay sumimangot ng mahigpit, hawak ang ilang mga spell sa kanyang mga kamay. Mukhang nag-aalala rin siya kay David kung aawayin niya si Zhou Tianyin. Sa harap ng makalangit na pag-atake na ito, imposibleng labanan, natatakot ako na ito ay nabasag na. Ngunit sa sandaling ito, nakasimangot si Zhou Tianyin at tinitigan ang lugar kung nasaan si David. Sa sandaling pumutok ang Sword Gang, talagang nakaramdam siya ng hindi masisirang aura. Ano yun? Hindi ba patay na yung bata? Ikinaway ni Zhou Tianyin ang kanyang kamay na may pangit na mukha, at isang bugzo ng hangin ang biglang lumitaw, na tinatangay ang lahat ng usok at alikabok, at ang tanawin sa field ay unti-unting lumitaw sa harap ng lahat. Nakita ko doon, lumitaw ang isang malaking hukay na may radius na 3 metro. Ang malaking hukay ay lubhang kakaiba. Ang kabuuang hugis ay hugis mangkok at ang kapaligiran ay napaka-flat. Ito ay tila isang malaking bowl ang bakal na pilit na idiniin sa lupa at nag-iwan ng mga bakas. Sa ilalim ng hukay, nakatayo si David sa gitna na puno ng dugo. Talagang hindi patay. Nang makita ang eksenang ito, natigilan si Zhou Tianyin. Hindi kaya napatay ng ganoong nakakatakot na pag-atake si David. Ngayon kailangan nating mamatay bilang isa. Ibinaba ni David ang kanyang ulo, hindi nakita ni Zhou Tianyin ang kanyang ekspresyon. Pero napakalamig ng boses niya, walang kahit katiting na emosyon. Ginawa nito si Zhou Tianyin na nanginginig ng hindi mapigilan. Pinunasan ni David ang dugo sa kanyang mukha gamit ang kanyang mga kamay at saka dahan-daang umakyat mula sa ilalim ng hukay. Nag-iiwan ng madugong bakas ang bawat hakbang. Naglakad siya patungo kay Zhou Tianyin ng hakbang-hakbang. Ang puso ni Zhou Tianyin ay puno ng pagkabalisa, at hindi niya napigil ang sumigaw, "Anong ginagawa mo? Tigilan mo ako. Kung hindi, huwag mo akong akusahan na bastos." 2 hakbang pa si David bago huminto. Sa sandaling ito, 5 metro na lang ang layo ng dalawa sa isa't isa. Pagkatapos ay biglang itinaas ni David ang kanyang ulo at tumingin kay Zhou Chenny. Boom! Nagulat si Zhou Tianyin. Nakita ko na ang mga mata ni David ay pula ng dugo at ang kanyang mga mata ay puno ng mamamatay tao, puot, katahimikan at kabaliwan. Dapat kang mamatay ngayon. Umungol si David ng salita sa salita. Nang natulala si Zhou Tianyin, sumugod si David patungo kay Zhou Tianyin. Hindi maganda. Malakas ang tibok ng puso ni Zhou Tianyin, at kailangan niyang iwasan ito nang hindi man lang nag-iisip. Huli na ang lahat. Ito ang matagal ng planong pag-atake ni David. Gamitin ang lahat ng iyong espiritual na kapangyarihan para direktang bumagsak kay Zhou Tianyin. Walang magarbong galaw, basta ganito lang. Mamamatay si David kasama si Zhou Tianyin. Gayunpaman, alam ni David na siya ay tumataya na ang kanyang nagsilang na kaluluwa ay hindi masasaktan at ang kanyang katawan ay gagaling. Ngunit ang iba ay nagulat nang makita na si David ay namamatay kasama si Zhou Tianyin. David. Kuya Chen. Bulalas ni Jirozo at Xiaomin. At medyo nabigla si Zhou Tianyin nang makita niyang sumugod si David nang napakadesperadong pumasok. Sa likod ng bato, nagulat ang lalaking nakaitim at tumalon. Kabanata 1359. Biglang may lumitaw na tao, si Zhou Tianyin man o si David, lahat sila ay tumingin dito ng malapitan. Kaya sa sandaling ito, ang lalaking nakaitim ay gumawa ng 3 spelling sa isang iglap. Ang 3 anting-anting ay direktang natapos sa mga pattern at dumapo sa paanan ni Zhou Tianyin. 3 kapigatian. Umungol ang lalaking nakaitim. Boom! Isang magandang serye ang inilunsad. Isang nakakatakot na fire, kulog, at hangin ang pumuno sa formation at nilunod si Zhou Tianyin sa isang iglap. Medyo natulala si David at hindi niya maintindihan kung sino ang lalaking nakaitim na biglang sumulpot. Ngunit alam niya ang kapangyarihan ng pagbuo ng 3 kapigatian.
Ang kapangyarihan ng Three Tribulations Formation ay napakalakas, ngunit hindi ito isang bagay na magagamit ng mga ordinaryong wizard. Kahit si David ay hindi na makakagamit ng ganoon kalaking lineup ngayon. Matawaman na tinitigan ni David ang lalaking nakaitim, na para bang gusto niyang makita kung sino ang lalaking nakaitim at kung bakit niya gustong tulungan ang sarili. Gayunpaman, ang lalaking nakaitim ay hindi tumingin kay David, sa halip ay tumitig sa pagbabago ng porma sayon. Alam niya na ang kapangyarihan ni Zhou Tianyin ay masyadong malakas, at ang 3 Distress Formation ay maaaring hindi kayang patayin ang kalaban. Boom! Sa sandaling ito, isang nakasisilaw na liwanag ng espada ang sumiklab sa kalangitan at nabasag ang 3 Distress Formation. Tumakbo si Zhou Tianyin palayo sa porma sayon, at ang kanyang mukha ay sobrang mapatla, may dugo pa nga sa gilid ng kanyang bibig, at ang kanyang mga mata ay naging mapurol. Malinaw, si Zhou Tianyin ay malubhang nasugatan. Hindi ko akalain na may katulong ka. Tinitigan ni Zhou Tianyin si David at ang itim na lalaki, ang kanyang mukha ay sobrang pangit, isusulat ko ang puot na ito ngayon, at maya-maya ay babalik ako para patayin ka. Pagkatapos magsalita ni Zhou Tianyin, tumalon siya pababa mula sa bundok at umalis kasama ang pamilya Zhou. Nasugatan na siya at wala ng pagkakataong manalo laban sa dalawang tao, kaya kailangan niyang umalis. Nang makitang wala na si Zhou Tianyin, masayang sumugod sina Ji Rozo at Xiaomin. David. Kuya David. Okay ka lang ba? Halos sabay silang umalis at tinignan si David ng taas-baba kung saan nasaktan si David. Gayunpaman, hindi sinagot ni David sina Ji Rozo at Xiaomin, ngunit hinawakan ang Dragon Slaying Sword sa kanyang kamay at itinutok ang dulo ng espada sa lalaking nakaitim na damit. Sino ka? Bakit mo ako niligtas? Tinitigan ni David ang lalaking nakaitim na bahagyang singkit ang mga mata. Sa paghusga sa aura ng lalaking nakaitim na damit, hindi masyadong malakas ang kanyang lakas, ngunit napakalakas ng kanyang diskarte, at halatang napakalakas na wizard. Kaya lang nang ihagis niya ang Three Tribulations Formation, naramdaman ni David ang isang alon ng espiritual na kapangyarihan mula sa lalaking nakaitim. Tanging isang walang kamatayang magsasaka ang may mga pagbabago sa espiritual na kapangyarihan. Hindi kaya ang taong ito ay isa ring immortal cultivator. Pero kahit na iniligtas ng lalaking nakaitim ang sarili, hindi pa rin nagpabaya si David. Nakita ng lalaking nakaitim na itinutok ni David ang kanyang espada sa kanya at bahagyang ngumiti, ganito ba ang pakikitungo mo sa iyong tagapagligtas? Who the hell are you? Bakit ka sumulpot sa likod naming bundok? Sa sandaling ito, tumingin din si Jirazo sa lalaking nakaitim na damit at nagtanong. Hindi ako masamang tao. Kung masama akong tao, paano kita matutulungan? Napadaan lang ako. Malumanay na sabi ng itim na lalaki. Ngunit hindi naniwala si David sa kanyang mga sinabi. Paano mangyayari ang ganitong aksidente? Who the hell are you? You're mysterious? You don't dare show your true face? Dapat may mga multo. Tanong ni David sa lalaking nakaitim. Tumingin ang lalaking nakaitim kay David, bahagyang naningkit ang kanyang mga mata, may mga bagay na hindi masasabi sa publiko, naniniwala akong naiintindihan mo, kaya kung gusto mong malaman kung sino ako, hayaan ang iba at pag-usapan ito. Tumingin si David sa lalaking nakaitim at mas kumbinsido sa pagkakakilanlan ng lalaking nakaitim bilang isang cultivator, kaya tumingin siya kay Ji Rozo at sinabing, Miss Ji, ibaba mo si Xiaomi sa bundok at bumalik ka muna sa palasyo, babalik agad. Tumingin si Ji Rozo kay David, tumango, at dinala si Xiaomin pababa ng bundok. Okay, pwede mo bang sabihin kung sino ka ngayon? Magsasaka ka ba? Tanong ni David sa lalaking nakaitim. Tama. Masayang tumango ang lalaking nakaitim at saka tinanggal ang itim na tuwalya na nakatikip sa kanyang mukha. Kabanata 1360. Tinanggal ang itim na tuwalya at tumambad ang mukha. Ang taong ito ang mismong Flax na nagbigay kay Zujisha ng 2 tracing talisman mula sa Kyoto. Tinitigan mabuti ni David ang taong ito, ngunit nalaman niyang hindi niya ito kilala, kaya kumunat ang noo niya at sinabing, hindi kita kilala, bakit mo ako niligtas? Walang dahilan, para lang makipagtulungan sa iyo. Bahagyang ngumiti si Humazi. Cooperation. Cooperation para saan? Maingat na tiningnan ni David si Humaz. Pagkatapos ng lahat, ang kabilang partido ay isa ring immortal cultivator. Ngayon ang dalawa sa kanila ay may parehong mga mapagkukunan. Ngayon ang buong mundo ay kulang sa espiritual na enerhiya, at ang mga magsasaka ay nangangailangan ng maraming espiritual na enerhiya upang linangin.
Sa pag-iisip ng espiritual na enerhiya, biglang bumukas ang mga mata ni David, at tinitigan niya si Humaz, ikaw, dumating ka ba sa kuweba? Nagulat si Humazi, ngunit mabilis na ngumiti, hindi ko inaasahan na napakatalino mo, hindi nakakagulat na Petit Zujishan. Teka, sino ka? Kung hindi, huwag mo akong pagbintangan na bastos. Itinutok muli ni David ang dragon-slaying sword kay Humaz. Bagamat itinutok ni David ang dragon-slaying sword kay Humazi, si Humazi ay hindi natakot, hindi mo kailangang kabahan. With my current powers, you can kill me in one shot. Natatakot ka pa rin ba sa akin? Maaari mo lang akong tawaging Humaz, kakapasok ko lang sa Golden Core Realm, at ipinanganak ka na sa isang nascent soul, paano ko magagawa sa iyo? Kung gayon ay hindi alam ni Zujishan ang katotohanan na ang immortal cultivator na si Yuan Ying ay hindi sisire sa katawan at immortalidad. Nakita ni David na si Humazi ay taos-puso at hindi nagsasalita ng walang kaparirikon. Kahit na ang mga diskarte ni Humaz ay napakahusay, ang kanyang kapangyarihan ay nasa loob lamang ng Golden Core Realm. Sa madaling salita, kakapasok lang niya sa Wazong, kaya imposibleng saktan ni Humaz si David, lalo na noong nakabantay pa si David. Ngunit kung bigla siyang sumalakay at si Humazi ay naglunsad ng isang forma sayon, imposibleng sabihin. Dahil kinakalaban ni Zhou Tianyin si David, kumukonsumo siya ng maraming panloob na enerhiya sa oras na iyon, at pagkatapos ng ilang sandali ng pagkawala, hindi niya napansin ang pag-iral ni Humaz, kaya pinahintulutan niya si Humaz na i-cast ang Three Tribulation Formation. Gayunpaman, nabigo ang Three Tribulations Formation ni Humaz na matrap si Zhou Tianyin, at sinira ito ni Zhou Tianyin, na nagpakita rin na hindi masyadong malakas ang lakas ni Humaz. Inalis ni David ang kanyang mga bantay, inalis ang Dragon-slaying sword, at tinanong si Humaz tungkol sa mundo ng Zexia. Habang sinunod ni Humazi ang paliwanag ni David, natanto ni David na ang mga magsasaka ay hindi kasing lakas ng inaakala ni David. Dahil sa kakulangan ng espiritual na kapangyarihan, ang mga immortal cultivator ay may mas kaunting mga mapagkukunan upang mapabuti ang kanilang lakas, at maraming mga immortal cultivator ay hindi malakas. Sa harap ng ilang makapangyarihang mandirigma, binugbog lang sila, napakaraming immortal na magsasaka ang nagpapanatili ng kanilang mga pangalan na incognito. Ang ilan ay naglakbay pa sa karagatan upang makahanap ng isang lugar na may saganang espiritual na kapangyarihan. Hindi lahat ng nasa mundo ng immortal cultivation ay kasing swerte ni David, na pumasok sa Ascending Soul Realm sa maikling panahon. Bilang karagdagan, ang puro mind cultivation art ay maaaring pinuhin ang lahat at palitan ang paggamit ng espiritual na enerhiya, kaya mabilis na lumago ang mga kapangyarihan ni David. Mahigit 10 taon na akong nakulong sa mundong ito. Ginamit ko ang pagkakakilanlan ng manghuhuli bilang isang takip upang makahanap ng mga lugar na may malakas na espiritual na enerhiya sa lahat ng dako. May nakita akong kuweba dito 3 years ago, pero hindi ko ginawa noon. Kung hindi lang ako napilitang tumulong sa pagkakataong ito, baka makalipas ang ilang taon ay nakarating na ako dito. Si Humazi ay nangaral kay David. Kung gayon, ano ang nasa kuwebang ito? Bakit ang batis na umaagos ay may napakadalisay na espiritual na kapangyarihan? Nagtataka na tanong ni David kay Humaz. Isa itong sinaunang libingan. Sabi ni Humazi. Isang sinaunang libingan. Biglang nanlaki ang mga mata ni David at napuno ng kawalang paniwala ang kanyang mukha, kahit na may mga hiyas at jade sa sinaunang libingan, imposibleng dumaloy ang purong espiritual na kapangyarihan. Dahil ang libingan na ito ay isang tunay na libingan, may mga kalansay na mga tunay na immortal at marahil ilang mahiwagang sandata at iba pa, kaya imposibleng dumaloy ang purong espiritual na kapangyarihan mula rito. Paliwanag ni Humazi. Libingan ng totoong tao. Lalong nabalisa si David sa mga sandaling ito. Ang tinatawag na totoong tao ay nangangahulugan na natamunan niya ang kaharian na lampas sa mga pagsubok. Normal lang sa isang tunay na tao ang mahulog ng hindi nakararanas ng aksidente. Ngunit ngayong natagpuan na ang aktwal na libingan, tuwang-tuwa si David. Hindi na siya makapaghintay na bumaba sa libingan ngayon at makita kung ano ang tawag sa libingan ng semi-immortal. Nakaharang ang kuweba ng mga malalaking bato. Sinubukan kong buksan ang bato, ngunit hindi nakita. Gusto naming pumasok. Paano namin mabubuksan ang bato? Humingi ng payo si David kay Humaz. Abangan ang mga susunod pang kabanata ng David Chen, ang lalaking walang katulad. For more updates, please subscribe to my YouTube channel and don't forget to like and share.
Thanks for your support.